Ang buong mundo ay nakakaranas ng matinding lamig na may -100 Celsius. Wala na din ang pwedeng makain at mainom. At ang mga tao ay nagsimula ng kainin ang isa't isa. Ngunit ang ating bida ay may kakaibang kakayahan. Siya ay nakakagawa ng makakain, tubig at pati na din karne mula sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi naman talaga siya ganon dati. Dahil siya ay isang single, virgin, at isang palpak sa kanyang buhay. Ito ay ika-15 na araw ng taglamig, at ang buong Earth ay nababalutan ng ice na kasing kapal ng mukha mo. Ang reporter naman ay binabalaan ang lahat, na manatili lang sa loob ng bahay. Dahil palamig ng palamig ang mundo, parang jowa nyo. Sa gitna ng kanyang report may malaking eroplano ang nanigas ang gasolina dahil sa lamig. Kaya naman nawalan ito ng kontrol. Sa malas ng reporter ang eroplano ay bumagsak sa kanya. Kaya naman natigok siya, dahil hindi niya sinunod ang payo niyang manatili sa loob ng bahay. Samantala, sa loob ng isang makalat na kwarto na may mga lamang supply na pagkain, may nakakatakot na maririnig na naglalakad sa labas, habang may dalang duguan na baseball bat. Sa loob naman ng kwarto, narito ang ating bida na si Hanfang. May narinig siyang cute na boses na tumatawag sa kanya. Kaya naman tinignan niya ito sa butas. Ito pala ay si Yona. Ito ay may malaking joga at malabote ng coke na katawan. Isang kaibigan niya sa eskwelahan. Si Hanfang ay binuksan kaagad ang pintuan. Hindi maitatago sa mukha niya na gusto niya makita ang babae. Sa mundong napakalamig, maganda ang may katabi sa kama para ang lamig ay hindi madama. Dahil virgin pa ang ating bataan, tinawag niya ito sa loob. Malamig dyan, pumasok ka na dito sa loob, magpainit tayo. Nang papasok na si Yuna, pinigilan niya ang pagsara ng pintuan. At biglang sinunggaban ang ating bataan. Sinimulan na nilang painitin ang lugar. Ang dalawa ay nagsimula na mag-init at mag-chop-chopan. Dinidilaan nila ang isa't isa na parang isang ice cream. Matapos ang 5 minuto na chop-chupan, pinunasan ni Hanfang ang naglalaway niyang bunganga. Nagtataka ang virgin na bataan natin kung bakit siya hinalikan ni Yuna. Gamit ang mapang-akit na boses ni Yuna, sinabi niya na mahal niya na si Hanfang. Dahil ang mundo ay sobrang malala na. Ang mga tao ay nagsisimula ng magpakita ng totoong kulay. Sinabi niya na si Hanfang lang ang natatanging mabait sa kanya. Dahil lagi nitong inaalagaan siya. Binibigyan ng pagkain at mainom. At sinabing siya ang pangarap niyang lalaki. Nagulat ang ating bataan at hindi makagalaw dahil sa narinig. Si Yuna naman ay hinawakan ang kanyang kamay. At pinamasahe nito ang kanyang malaking coco melon kay Hanfang. Binulong niya din na gagawin niya ang lahat ng gusto ni Hanfang. Napablush si Hanfang at hindi talaga alam ang gagawin. Kaya naman kumilos na ulit si Yuna. Gamit ang legs ni Yuna minasahe niya ang junior ni Hanfang. Sa sobrang init ng mga nangyayari umuusok na siya. At pakiramdam niya mapapaaga ang New Year niya. May gusto sabihin ang bataan natin. Ngunit sinabi niyang huwag ka na mag-alala, pumikit ka na lang at ako na ang bahala. Si Hanfang ay pumikit at masayang masaya sa kanyang sitwasyon ngayon. Habang nakapikit siya, may pumasok sa pintuan. Ito ay ginamit ang buong lakas niya para paluin sa ulo si Hanyang. Nasmash ang ulo ni Hanfang. Siya ay bagsak at ang mga dugo sa kanyang ulo ay nagsimula ng bumaha sa kanyang katawan. Ang bitch at ang kanyang totoong boyfriend ay nagsimula ng maghanap ng pagkain. Si Hanfang ay nakahiga sa napakalamig na sahig at hindi makagalaw. Ang paningin niya ay nagsisimula na ding mawalan ng linaw. Ngunit habang nawawalan siya ng malay, nakita niya na ang dalawa ay mag-umpisa na magkantuhan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Para sa kanya sila ay mga demonyong nag-anyong tao. Nangako si Hanfang na sa susunod na buhay niya hindi na siya magpapaloko sa kahit na sinong babae. Sa isang madilim na lugar si Hanfang ay nakaramdam ng init sa katawan. Nakakita siya ng liwanag mula sa malayo. Nakagawa naman siya ng paraan para makalapit dito. Ang buong akala niya papunta ito sa langit. Ngunit matapos niyang mahawakan ang liwanag, naging kulay pula ito. At ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang mawala sa tamang hugis. Ito ay nagtagal ng hindi niya na masabi. Ngunit bigla siyang nagising ng sumisigaw at pagod na pagod. Ang una niyang nakita ay ang liwanag ng araw sa kanyang bintana. Dahil sa pagkabalisa ni Hanfang, siya ay naupo at nakatunganga lang. Matapos ang 30 minutes siya ay tumayo at pumunta sa balkonahe.
Siya ay nagpapasalamat dahil hindi niya inaakalang mararamdaman niya muli ang init na nanggagaling sa araw. Paabutin niyo po ng 150 likes para ma-upload agad ang part 2. Salamat po sa mga sumusuporta. Love you all mga idol. Ituloy na natin ang love story. Si Hanfang ay tinignan kung anong date na. Nalaman niyang June 28 ngayon. Ang umpisa naman ng taglamig ay July 15. Dapat ay patay na siya ngunit sa hindi malaman na dahilan. Siya ay bumalik 15 days bago ang taglamig. Si Hanfang ay wala nang magawa kundi tanggapin na lang na muli siyang nabuhay. Siya ay nangarap na mabuhay muli sa pagkamatay niya. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang hiling niyang yun. Simula nang magising si Hanfang ang kamay niya ay nagsimulang magliwanag ng pula. Hindi niya alam kung paano ito tanggalin. Hindi naman siya nasasaktan dahil sa pagliwanag ng kamay niya. Ito ay mainit ngunit hindi naman nakakapaso. Noong una akala niya na mamalik mata lamang siya. Pero noong humatching siya, at pagbukas ng kanyang mga mata, ang pulang kamay niya kanina ay napalitan ng kulay berde. Relax lang siya noong una. Pero bigla itong mas lumiwanag pa kaya naman nabigla si Hanfang dahil dito. Hindi niya alam ang gagawin niya at kinakabahan na siya kung anong mangyayari sa kanya. Ang liwanag sa kanyang kamay ay humihina. Ngunit nararamdaman niyang humihina din siya. Kinakabahan na siya dahil ang akala niya ay ikamamatay niya ang nangyayari sa kanya. Nag-umpisa siyang igalaw ng mabilis ang kanyang kamay. Para subukang mawala ang liwanag sa kamay niya. Habang naguguluhan siya, naisipan niya namang baka sinapian siya ni Zoro. Kaya naman kinuha niya ang kutsilyo para subukan ang kapangyarihan niya. Ngunit walang nangyari sa ginawa niya. Ang tiyan niya ay nag-umpisa ng kumulo. Pakiramdam niya mawawalan na siya ng malay. Binuksan niya ang refrigerator niya ngunit wala itong laman. Pakiramdam niya mamamatay na siya sa gutom. Ngunit bigla siyang nakakita ng garapon ng beans. Dahil sa gutom pinulot niya na ito para kainin. Wala na siyang balak lutuin ito. Sa hindi inaasahan sumabog ito sa mukha niya at napuno ng usok sa paligid. Noong nawala na ang usok, biglang nagkaroon ng sariwang bagong tanim sa bunganga ni Hanfang. Tinanggal niya ito ng may pagtataka. Ngunit pagkatapos ng pangyayari pakiramdam niya ang lahat ng lakas niya ay bumalik na sa kanya. Pati ang liwanag sa kanyang kamay ay nawala na rin. Naguguluhan na si Hanfang sa nangyayari sa kanya. Siya ay maraming katanungan sa isipan niya. Kumuha siya ng bunga nito. Laking gulat niya naman noong malamang fresh pa ito. Siya ay masaya sa nalaman niya tungkol sa kapangyarihan niya. Dahil pwede siya magpalago ng mga pananim ng ilang segundo lang. Alam niya na ang gamit ng berdeng liwanag sa kamay niya. Ngunit ang pula na liwanag wala pa rin siyang ideya. Matapos ang malaking diskobre sa kanyang kapangyarihan, nagkaroon naman agad siya ng malaking problema. Dahil kailangan niya punuin ang bahay niya ng mga kailangan niyang stocks para sa taglamig. Ang panahon ay maganda at mainit pa. Ang mga tao naman ay abala sa labas at nagsasaya. Ngunit ilang araw na lang ang lahat ng ito ay mawawala na. At tanging si Hanfang lamang ang nakakaalam sa mangyayaring sakuna. Habang naglalakad iniisip niya pa din ang tungkol sa kapangyarihan niya. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, may tumawag mula sa kanyang likod. Lumingon si Hanfang para tignan ang tumawag sa kanya. Ito pala ay walang iba kundi ang dakilang malandi. At ang dahilan ng pagkamatay ni Hanfang sa nakaraan na si Yuna. Napaka-inonsente at napakaganda niya, ngunit sa kalooban niya isa siyang bruha. Nagsalita ito at sinabing mukhang sila ay talagang tinadhana sa isa't isa. Dahil sa dami ng tao sila ay magkikita sa ganoong lugar. Nagulat naman si Hanfang at parang nakakita siya ng multo sa kanyang reaksyon. Natrutruma pa rin si Hanfang sa pagkakita niya sa bruha dahil sa ginawang panluloko nito sa kanya. Siya ay kaibigan niya ng 3 taon at siya rin ang pinapangarap niyang babae makasama habang buhay. Ginawa niya ang lahat mapasaya lang ito noong nakaraan. Kahit alam niyang siya ay hindi kagwapuhan at isang talunan na hindi naman mayaman. Hinding-hindi niya maisip na papatayin siya ng tulad ni Yuna. Galit na galit si Hanfang. Nanginginig pa ang katawan niya sa galit. Pinangako niya noong pagkamatay niya na hindi na siya magpapaloko. Kaya naman ngayon na ang oras para panindigan ang kanyang pangako sa sarili. Sinabihan niya na mag-relax lang ang sarili niya. Dahil balang araw makakabawi din siya sa kanya. Si Yuna ay tinatawag ang pangalan ni Hanfang dahil mukhang nawala ito sa sarili. Nagkukunwari namang nag-aalala si Yuna sa kanya. Tinanong niya ito kung anong nangyayari kay Hanfang. Ngumiti naman si Hanfang at hindi nagpahalatang galit ito kay Yuna.
Sinabi niya naman na sobrang ganda ni Yuna, kaya naman bigla siyang nakapag-imagine ng kung ano-ano kasama si Yuna. Ang pangbubula ni Hanfang ay napakilig si Yuna. Hindi nagtagal makikita ang isang ngiti ng kontrabida kay Yuna. Pinagpatuloy ni Yuna ang pagpapakyut kay Hanfang. At sinabing dahil nagkita sila ngayong araw, gusto magpalibre ng bruha kay Hanfang. Ngunit dahil ayaw niya na magpaloko kay bruha, umalis na ito at sinabing busy ako ngayong araw. Si Hanfang ay tulad ng crush nyo na hindi interesado sa inyo. Nagulat si Yuna sa nangyari. Hindi siya makapaniwala dahil nagawang gawin yun sa kanya ni Hanfang. Si Hanfang naman ay proud sa nagawa niya dahil hindi na siya tulad ng dati na pinperahan lang ni Yuna. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Hanfang sa Waldemar. Ito ang pinakamalaking supermarket sa lugar nila. At noong tumama ng malala ang Ice Age, ang lahat ng laman nitong grocery ay walang natira. Kaya naman inagahan na ni Hanfang ang mamili ng supply niya. Nag-research siya sa internet ng survival guide para makasurvive sa matagalang Ice Age. Nalaman niya na kung ano ang mga dapat niyang gawin at kailangan. Ngunit ang pera niya ay hindi sapat para matuloy ang mga plano niya. Nagsimula na siyang sisihin ang mga ninuno niya. Dahil bakit hindi naging mayaman ang angkan nila. Habang nagdradrama siya, nakatanggap siya ng notification. Siya ay pinahalalahanan na pwede na siyang umutang. Dahil ang credit score niya ay sapat na mataas na para makapag-loan siya. Matapos niyang mabasa ang mensahe, nakaisip siya ng napakagandang plano. Si Hanfang ay naisip na i-install ang lahat ng pautangan online. At plano niyang utangan lahat ng ito. Hindi na siya natatakot magkaroon ng maraming utang dahil pagdating ng matindig taglamig, ang lahat ng pera ay magiging parang tissue na lang na pamunas sa puwet. Samantala, si Yuna ay sinisipa ang isang lata. Dahil galit pa rin ito sa ginawang pagtanggi ni Hanfang sa kanya. Dahil si Hanfang ay isa lamang sa mga pinperahan niya. Kaya naman inis na inis ito dahil sa isip niya wala naman silbi si Hanfang. Pinangako pa niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya napapansinin ang isang talunan na yon. Habang naglalakad siya, huminto naman sa harapan niya ang isang brand new na SUV. Nang maibaba ang bintana ng sasakyan, makikitang ito pala ay si Hanfang, na minamaniyo ang bago niyang sasakyan. Kumaway naman siya kay Yuna at kinamusta ito. Gulat na gulat ang bruha. Tinanong niya kung kay Hanfang ba ang sasakyan. Sumagot naman si Hanfang nang siyempre naman akin yan. Lumapit siya kay Yuna dahilan para kabahan ito. Sinabi niya naman na ang kanyang tatay ay naging isang matagumpay na negosyante sa Amerika. Sinabi niyang sinundo niya ang tatay niya kaninang umaga. At bigla na lang siya binilhan ng brand new na sasakyan. Pagkatapos maintindihan ni Yuna ang nangyayari, iniisip niya na si Hanfang ay isang naglalakad na gold mine. Kaya naman balak niya ito perahan. Kaya naman ang galit na galit kanina, naging biglang iyakin na bruha. Humigingi siya ng tawad dahil sa hindi magandang pinakita niya kanina. Talagang iba ang nagagawa ng pera. Bigla nagiging mabait ang mga bruha. Siya ay nagpapakyut habang umiiyak. Sinabi niya kay Hanfang na akala niya niloloko niya na siya. Dahil sobrang cold niya kanina sa kanya. Nagpa siya naman si Hanfang na umarte ng kaunti kay Yuna. Ito ay hinila niya papunta sa kanya. Habang hawak ang mukha ni Yuna, sinabi ni Hanfang na bakit niya siya lolokohin. Si Yuna ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya, dagdag pa niya. Dahil sa magaling namang bola si Hanfang. Si Yuna naman ay muling nagpakita ng ngiting demonyo. Dahil akala niya naloloko niya si Hanfang. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-arte na gusto niya si Hanfang. Sinabihan niya naman si Hanfang na manood sila sa sinihan at kumain sa isang 5-star restaurant. Makapal talaga mukha ni bruha. Ngunit wala na pala si Hanfang sa kanyang harapan. Kinagulat niya naman ito. Nakita niya si Hanfang na inaayos ang mga gamit na dala niya. Sinabi naman ni Hanfang na busy siya ngayong araw. Kaya naman sa susunod na lang daw sila mag-date. Si Yuna naman ay galit na sa kalooban niya. Ngunit hindi niya ito pinahalata. Tinanong niya ng mahinahon si Hanfang kung para saan ang mga dala niya. Wala namang espesyal, mga gamit lang ito para sa bahay. Sinabi niya din na bumili siya ng regalo para kay Yuna. At kapag hindi na siya busy, balak niya ito ibigay sa susunod na mag-date sila. Si Yuna naman ay masayang nagpaalam na kay Hanfang at sinabing inaasahan niya ang kanyang regalo sa susunod nilang pagkikita. Sa isipan ni Yuna talagang napakagaling niya. Dahil nakabingwit siya ng malaking isda. Sa kabilang banda naman,
Si Hanfang ay hindi na makapaghintay sa matinding taglamig para makita niyang maghirap si Yuna. Kapag sumapit na ang taglamig, ipapakita niya kay Yuna at sa totoong boyfriend niya ang isang ganti ng api. Ngayong araw ay June 29 na. At ilang araw na lang darating na ang matinding taglamig. Dahil sa matinding lamig magiging imposible na ang lumabas balang araw. Si Hanfang ay bumili ng generator at napakaraming mga gasolina. Para kahit mawalan ng kuryente, hindi siya mawawalan ng kuryente. Ang problema sa kuryente ay ayos na. Kaya naman sinunod niyang ayusin ang insulation ng kanyang bahay. Para kahit gaano pa kalamig sa labas at kahit maubos ang gasolina niya. Hindi niya basta-basta mararamdaman ang lamig sa labas. Si Hanfang ay hindi pa tapos doon at pinagawa niya ding bakal ang kanyang mga pader. Bintana, pintuan, kesame, at sahig. Sa madaling salita ang buong bahay niya ay pinagawa niyang bakal lahat. Kaya naman ang sino mang gusto pasukin siya ay siguradong mahihirapan. Si Hanfang ay prinoproblema ang masikip na lugar niya. Ngunit wala na siyang magagawa dun at hinayaan na lang. Pagkatapos ng lahat ng nagawa niya. Ngayong araw ay July 14 na. Kinabukasan magsisimula na ang paglamig ng buong mundo. Dahil nagawa niya na ang mga kailangan niya. Oras na din para pag-aralan niya pa ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa magiging sobrang tagal ng taglamig, hindi magiging sapat ang umasa lang siya sa kanyang mga supply. Kung gusto niya makasurvive ng pangmatagalan kailangan niyang matutunan ng mabuti ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang una niyang ginawa ay niluto ang soybeans na gawa ng kanyang kapangyarihan. Si Hanfang ay nagdalawang isip dahil may pakiramdam siyang baka malason siya. Ngunit wala na siyang ibang maisip na gawin kundi huminga ng malalim. At subukan kung pwede nga ba kainin ang gawa sa kanyang kapangyarihan. Nagulat siya dahil ito pala ay parang isang normal lang na soybeans at mas masarap pa. Mula ngayon hindi niya naproproblemahin ang pagkain niya. Ngunit para sa kanya kailangan niya pang mas alamin pa ang tungkol sa kapangyarihan niya. Si Hanfang ay naisipan ding subukan ito sa ibang pagkain kung gagana nga ba ito. Kaya naman binuksan niya ang refrigerator para subukan ang lahat ng nasa loob nito. Mula umaga hanggang sumapit ang madaling gabi. Siya ay nagpractice ng kapangyarihan niya. Nagsimula siyang mahilo at sumakit ang kanyang ulo. Siya ay pagod na pagod habang sa paligid niya naman ay naging makalat na. Ang eksena ay bumalik noong magsisimula pa lamang siya. Nilabas ni Hanfang ang lahat ng uri ng gulay at prutas niya. Sinubukan niya ang mga ito para padamihin. Ang iba ay hindi nagre-react sa kapangyarihan niya. Ngunit ang iba naman ay mula sa seeds. Tumutubo ito hanggang magkabunga. Ang iba naman ay sumasabog sa pagmumukha ni Hanfang. Ang kakaiba lang na nangyayari kapag tapos ng pagsabog. Nagiging parang uling ang mga ito. Pagkatapos niyang subukan na gawing uling ito, sobrang natuwa siya dahil nagkaroon siya ng source para mainitan siya sa taglamig. Pagkatapos niya mag-practice sa kapangyarihan niya, ang success rate niya ay mababa lang. Ngunit sa gitna ng practice niya napansin niyang mas effective ang kapangyarihan niya kapag nakakapag-focus siya ng mabuti. Kaya naman sinubukan niyang mag-focus ng mabuti. At bigla na lang nagkaroon ng fresh na broccoli sa kamay niya na kinatuwa niya. Balik sa kasalukuyan. Siya ay napagod ng sobra at nanghihina dahil sa pagsasanay ng matagal na oras. Pero masaya naman siya dahil marami siyang natutunan sa kanyang abilidad. Pagkatapos niya kumain, si Hanfang ay nag-meditate. Iniisip niya at sinasapuso niya na siya ay parte ng kagubatan. Nang buksan ni Hanfang ang kanyang mga mata, nalaman niyang siya ay nagtagumpay. Hindi niya na din nararamdaman na kinukuha ng kapangyarihan niya ang kanyang lakas. Ang liwanag sa kanyang kamay ay mas lalo pang nagliwanag at naging kalmado. Pagkatapos niya hawakan ang butil ng bigas, mabilis itong naging palay. Siya ay bilib na bilib sa kanyang sarili. Sinubukan niya din ito sa karne. Ang akala niya ay gagana ito. Ngunit walang nangyaring kakaiba sa karne. Si Hanfang ay muling pumikit at napukos. Sinusubukan niyang palabasin ang pulang liwanag sa kanyang kamay. Matapos ang 3 minuto lumabas na ang pulang liwanag sa kamay niya. Ang karne ay nagsimula na mag-react sa kamay niya. Ngunit pagkabukas ng mga mata ni Hanfang, siya ay nandiri. Dahil nabulok na ang karne sa kanyang kamay. Kaya naman binato niya ito agad dahil sa baho at kadiring itsura nito. Ngunit hindi nagtagal binalikan niya rin ang karne para i-check ito.
Iniisip niya na baka nagkamali lang siya sa paggamit ng kapangyarihan niya. Siya ay nakaisip muli ng panibagong paraan subukan ang kanyang kapangyarihan. Kumuha siya ng soybeans sa green na kamay niya. At ang karne naman ay nasa red na kamay niya. Sinubukan niya itong pagdikitin. At bigla siya nagulat sa kinalabasan. Dahil ang maliit na karne kanina ay naging isang napakalaking karne at mukhang naging mamahalin na karne pa ito. Inisip niya lang na astig kapag ginawa niya yon. Ngunit hindi niya inaakalang gagana ang ginawa niya. Ang soybeans ay nawala sa isang kamay niya. Ngunit hindi niya na ito binigyan ng marami pang pansin. Inamoy niya ang karne at chinek kung tunay ba ito. Ang karne ay hindi lang lumaki, ngunit mas bumango pa at naging mas fresh. Si Hanfang ay ni-excite sa nangyari. Muli niya itong sinubukan, ngunit lahat ng subok niya ay naging palpak. Napahampas na lang siya sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Kumalma naman siya kaagad dahil naisip niyang naging matagumpay ang pag-practice niya. Dahil marami siyang natutunan tungkol sa kapangyarihan niya. Iniisip niya paano kung makabisado niya ang kapangyarihan niya. Magiging katulad siguro ako ni Superman at magiging pinakamalakas sa mundong nagyelo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangangarap ng gising. Napahinto siya dahil nakalimutan niya ang tungkol sa mga armas na dapat meron siya. Dahil kapag naging sobrang lamig na magbabago na ang mga tao. At magsisimula na magpatayan. At kakainin ang isa't isa. Kaya naman nagsinop na siya para lumabas at maghanap ng armas. Sa labas ay nagsimula ng bumagsak ang snow. Si Hanfang ay nasa labas na at ilang oras pa lang ang nakalipas. Natatabunan na ng mabilis ng snow ang paligid. Ang ibang tao ay nag-i-enjoy pa sa snow. Ngunit ilang araw pa magsisimula ng lumamig pa lalo ang buong mundo. Ilang saglit lang narinig ni Hanfang ang pamilyar na boses sa kanya. Ang taong ito ay isang palaboy na nagkukunwaring mayaman. Lagi siyang makikita kung saan-saan sa kanilang lugar. Kilala siya ng lahat bilang si Homeless Joe. Ang totoong pangalan niya ay Brother Lee. Ngunit ang lahat ay Homeless Joe ang pagkakakilanlan sa kanya. Siya ay nakatira sa parehong neighborhood ni Hanfang. Siya ay laging nagkukunwaring mayaman habang nakikipagtransaksyon sa iba. Ngunit alam ng lahat na siya ay isa lamang magaling na bluffer at isang homeless na tao. Ang bagay na importante lang kay Hanfang ay may mga koneksyon ito sa mga gangster at sa mga construction company. Kaya naman ginagalang pa rin siya ng maraming tao. Para kay Hanfang siya ang perpektong tao para makakuha siya ng mga baril. Ang mahirap lang na parte kung paano niya ito kakausapin. Si Hanfang ay kinakabahan na kumaway kay Brother Lee. At tinawag ito sa pangalan niya si Hanfang ay feeling close. Si Brother Lee ay tinanong kung magkakilala ba sila. Pinaliwanag naman ni Hanfang na magkapareho lang sila ng neighborhood at lagi silang nagkakasalubong. Si Brother Lee ay nagkukunwaring naboboring sa pakikipag-usap kay Hanfang. Nagpasensya naman ito dahil hindi niya kilala si Hanfang. Nang makita na ni Hanfang na wala ng tao sa paligid nila. Lumapit ito kay Brother Lee at bumulong kung may alam ba siyang pagkukuhanan ng baril. Nagulat si Brother Lee sa narinig at tinanong si Hanfang kung saan niya gagamitin ito. Si Hanfang ay hindi makapagsalita dahil hindi niya pwede basta sabihin na lang na magkakaroon ng matindig paghihirap sa mundo. Dahil sa tahimik ni Hanfang, inakala nito na balak magnakaw ni Hanfang sa video. Binalaan niya naman ito na wag gagawa ng ganoong katangahan. Ngunit sa hindi inaasahan si Hanfang ay nakaisip ng palusot na kwento. Sinabi niyang habang papunta siya noon sa trabaho. May isang matandang lalaki na dumudura kung saan-saan. Tinamaan siya nito kaya naman nagalit siya sa matandang lalaki. Ngunit muli itong dumura sa pagmumukha ni Hanfang. Sa galit ni Hanfang binugbog niya ang matandang lalaki. Ngunit makalipas ang isang araw ang matandang lalaki ay bumalik ng may maraming kasamahan. At binugbog siya ng malala. Simula noong araw na yon naging impyerno ang buhay niya. Dahil mula noon hanggang ngayon kapag nakikita nila si Hanfang bugbog lagi ang inaabot niya sa kanila. Kaya naman kailangan niya ng baril para panakot sa mga taong yon. Hindi inaasahan ni Hanfang na paniniwalaan siya agad sa kanyang kwento. Bigla naging emosyonal si Brother Lee. Nangako ito na kahit anong mangyari tutulungan niya si Hanfang. Sa oras na din yun sinabi niyang mula ngayon sila ay magkapatid na ni Hanfang. Sinabi niyang little brother niya na si Hanfang. At ituring na din niyang big brother niya si Brother Lee. Sa lalong madaling panahon tutulungan kita sabi nito. Sinabi niya naman na sundan siya ni Hanfang sa bus station.
Dahil ngayong araw pinapaayos niya ang Mercedes-Benz niya. Si Hanfang ay alam na nagsisinungaling lang si Brother Lee. Pero na-realize niya namang hindi masamang tao si Brother Lee. Kaya naman sinabi ni Hanfang na hindi na kailangan mag-bus. Dahil may sasakyan naman siya. Nasurpresa si Brother Lee kay Hanfang. Sila ay nasa kalsada na at hindi talaga makapaniwala si Brother Lee na rich kid si Hanfang. Si Brother Lee ay nilabas ang kanyang Realme na cellphone at kinuhanan ng litrato ang sarili. Pinost niya ito sa Instagram at niyabang na bumili siya ng isang SUV. Ilang saglit pa sila ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Ramdam na ng mga tao ang lamig at nagsimula na para magpainit sa apoy. Pagkalabas ni Brother Lee nilapitan agad siya ng mga tao. Sila ay nagulat dahil ang Tager SUV na ito ay bagong labas lang. Tinanong siya kung magkano ang bili niya. Sinabi niya naman ng walang kayabang-yabang na barya lang, $20,000 lang. Si Hanfang ay nasa gilid lang. Hindi na ito nabigla sa ugali ni Brother Lee dahil sanay na ito dati pa. Sila ay pumasok na. At nakaupo ang boss sa dulo. Si Brother Lee naman ay medyo kinakabahan. Pinakilala niya si Hanfang sa boss. At sinabing gusto niya bumili ng baril. Ang boss ay may nakakatakot na titig kay Hanfang. Kaya naman kinabahan ang ating bataan. Ngumisi ang boss at inakala niyang matapang ang dinala ni Brother Lee. Pagkatapos nun binato niya ang baril sa harapan ni Hanfang na parang kende lang. At sinabing $6,000 ang presyo. Si Hanfang ay kinakabahan pa rin dahil sa pinapakitang ugali ng boss. Ngunit lakas loob nitong tinanong kung may mas mahaba pa ba sila. Na mayroong scope nakita ang kulangot ng kalaban kahit malayo. Tumahimik saglit ang boss. At biglang tumayo at sumigaw at sinabing, "Akala mo ba mall ito ng mga baril? Bakit ang tulad mo ay kailangan ng baril na ganon? Plinaplano mo bang mang-hold up sa video o kung ano man?" Nang mainis ang boss lumapit si Brother Lee dito para ipaliwanag ang sitwasyon ni Hanfang. Nagalit at naging emosyonal naman ang boss sa kalagayan ni Hanfang. Si Hanfang naman ay iniisip na sobrang dali maloko ng mga ito. Sinabi ng boss na simula ngayon ikaw na ang nakababata kong kapatid. At simula ngayon ako na ang kuya mo. Sinisigurado rin ng boss na bibigyan niya si Hanfang ng sniper. Hindi makapaniwala si Hanfang dahil sa mga peking kwento niya ganito ang mangyayari. Nagpasalamat siya sa boss. At sinabi sa mga tauhan niyang bigyan si Hanfang ng semi-auto na sniper. Binigyan niya rin siya ng pistol at lahat ng ito ay libre. Nagulat si Hanfang dahil sobrang bait ng boss sa kanya. Si Hanfang ay medyo kinakabahan at sinabing may kaibigan siya sa gobyerno. Sinabi nito sa kanya na abnormal ang nangyayari sa panahon nila ngayon kaya naman magkakaroon ng kakulangan sa mga supply ng pagkain. Sinabi ni Hanfang sa boss na mas mabuting mag-imbak na sila ng maraming pagkain para hindi sila maubusan. Ang boss at si Hanfang ay nagkatitigan. Dahil nakita niyang seryoso si Hanfang nagpasalamat ito sa kanya. At sinabing naiintindihan niya. Sila Hanfang ay nakalabas na at naglalakad. Sinabi ni Brother Lee kung hindi dahil sa kanya. Baka kinain na siya ng buhay ng boss. Nagpasalamat naman si Hanfang sa kanya. At bilang pasasalamat bibilhan niya siya mamaya ng maraming sigarilyo. Sinabi naman ni Brother Lee na wag na siyang mag-abala. Dahil gusto niya lang talaga tumulong sa mga nangangailangan. Pero dahil mapilit ka bilhan mo na lang ako ng ganitong brand. Sinabi niyang nasusuka siya sa ibang brand. Kaya naman yun lang ang pwede sa kanya. Medyo mahal yun pero sinabi niyang babayaran niya si Hanfang kapag natapos na ang isang project na pinapagawa niya. Sa kabilang banda naman si Hanfang ay iniisip kung ano pa bang kulang sa mga kailangan niya. Iniisip niya rin kapag na-master niya ang kapangyarihan niya siguradong tatagal siya sa Ice Age. Ngunit dahil nakapikit siya maglakad, may natapakan siyang malit na bagay kaya naman napa 360 degree siyang nadulas. Bumagsak siya at nagsisisigaw sa sakit. Habang hawak ang kanyang paa. Mukhang nadali ang paa niya. Dahil sa sakit binigay niya na ang susi kay Brother Lee at sinabing pumunta silang hospital. Kinakabahan naman si Brother Lee. Dahil wala pa siyang lisensya at hindi niya talaga alam magmaneho. Ngunit susubukan niya daw dahil mabilis naman daw siyang matuto. Si Brother Lee na ginagamit na ang 100%. Nahihirapan pa rin buhatin si Hanfang. Iniisip naman ni Hanfang na napakamalas niya dahil nangyari pa yun sa kanya. Ang temperatura ay mabilis nang bumababa. Ang hospital ay nababalutan na ng makakapal na yelop sa paligid. Sa loob naman ng hospital, may isang nurse na pinagmamasdan ang lumalalang panahon. Biglang nagring ang telepono. Agad niya namang sinagot ito.
Sa kanyang pagsagot yumugyog ang kanyang kokomelon. Siya pala ay pinapatawag dahil may emergency na nangyari. Don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you ng marami sa inyo. Sinabi ng matandang doktor na kailangan na muna maghintay ni Han Fang sa hospital para sa kanyang gamot. Malungkot siya habang tinitignan ang nabali niyang paa sa X-ray. Si Brother Lee ay nagpaalam na sa kanyang lil bro para umalis. Sinabi nitong tawagan na lang siya pag may kailangan siya. Dahil marami pa siyang transaksyon na asikasuhin. Sinabihan niya naman itong mag-ingat ang kanyang big bro sa daan. Napapabuntong hininga na lamang siya. Dahil sa tagal ng hinihintay niya, siya ay nakaupo lamang at binibilang ang mga tao sa paligid niya. Hindi naman alam ng lahat na may magjoowang nagkukumot sa isang kama. At may ginagawang kakaiba. Iniisip naman ni Han Fang kung bakit sobrang tagal ibigay ng gamot sa kanya. Habang sa kanyang tabi naman may isang matandang nagbi-video sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Han Fang ang paligid. May padaan naman na 2 bundok sa harapan niya. Namangha naman siya dahil sa ganda ng mga bundok na dumaan sa harapan niya. Ito ay si Head Nurse Jin. Siya ay pinatawag upang i-check ang mga bagong dating na pasyente nila. Si Han Fang ay namamangha sa hubog ng katawan nito. Narinig niyang head nurse pala ito kaya naman mas lalo siyang namangha. Naakit na siya dahil ito ay batang-bata pa pero hot mama na. Habang pinagmamasdan niya ito sa malayo. Napansin niyang ito ay isang magaling na nurse. At napakabait sa kahit sinong pasyente niya. Si Han Fang ay talagang namamangha sa kagandahan at kabaitan ng dalaga. Medyo napababa naman ang tingin si Han Fang. At biglang napasigaw sa isip niya ng, ang ganda talaga. Iniisip ni Han Fang na wala man lang kaalam-alam ang dalaga, dahil nakikita na ang kulay pink na panty nito. Nagsalita naman ang katabi niyang matanda at tinatawag si Nurse Jin. Sinabi naman nito na sandali lang po lolo. Lumapit ito para magpasensya sa matanda. Dahil kulang sila ng tao ngayon sa dami ng pasyente. Sinabihan niya itong babalik siya mamaya. Dahil may mga mas nauna pang pasyente. Ang matanda naman ay nagkukunwaring biglang sumakit ang likod. Ang matandang malibog ay binivideohan ang kulay pink na panty ni Nurse Jin. Sinabi ng matandang tigang na pakicheck ang likod niya. Dahil sobrang sumasakit na ito. Sinabi ni Nurse Jin na kailangan na ipa-x-ray ang likod ng matanda para makasigurado. Pinagpipilitan ng matanda na i-check na ngayon ang likod niya. Hindi na makapagpigil ang kamay nito. Kaya naman bigla niyang hinila si Nurse Jin. Sinabi ng matanda na dalian niya na tignan ang masakit na likod niya. Tawang-tawa naman si Nurse Jin dahil madali ito makiliti. Kahit kaunting hawak lang sa katawan niya. Nagugustuhan naman ng matandang manyakis ang nakikita niyang reaksyon ni Nurse Jin. Ang matanda ay hindi na makapagpigil. Sinimulan niya na pisilin ang malambot na mamon ni Nurse Jin. At sinabing sa ganitong parte ang masakit sa likod ko. Mula sa kawalan may bigla naman lumilipad na bagay. Bang! Tumba ang matanda sa binatong saklay ni Han Fang. Nag-alala naman si Nurse Jin sa pagbagsak ng matanda. Nagpasensya naman si Han Fang. At sinabing first time niya lang ang gumamit ng saklay. Kaya naman naibato niya ito sa matanda. Pinulot ni Han Fang ang cellphone. Sumigaw naman ang matanda na wag gagalawin ni Han Fang ang cellphone niya. Hindi niya napansin na tanggal na ang benda sa injury niya. Tinignan ni Han Fang ang laman ng cellphone. Pinipilit naman ng matanda na ibigay na ni Han Fang ang cellphone niya. Galit na tumitig si Han Fang sa matanda. Dahil lumalabas na tama ang hinala niya. Tinakot ni Han Fang ang matanda na isusumbong ito sa mga pulis. Sinabi pa ni Han Fang na mas bagay ang matanda doon sa kulungan. Dahil ang pagiging manyakis ang requirements nila doon para makapasok ka ng mabilis, sabi ni Han Fang. Sinabi niya din na hindi niya ibabalik ang cellphone ng matanda. Dahil baka i-upload niya pa ito sa internet. Galit na galit ang matanda kay Han Fang. Dahil sa pagpapahiya sa kanya. Ang matandang masakit ang likod ay bigla na lang tumakbo. Dahil sa kahihiyan na sinapit niya. Inaakala pa din ni Nurse Jin na masakit ang likod ng matanda. Dahil kailangan pa nila i-check up ito. Nabigla naman si Han Fang dahil sa pambabastos ng matanda sa kanya. Hindi man lang ito nagalit. Pinaalam naman ni Han Fang kung gaano kamanyakis ang matandang umalis. Sinabi naman ni Nurse Jin na hindi niya napansin ang ginawa ng matanda. Binigay na ni Han Fang ang cellphone ng matanda. At sinabing bahala na si Nurse Jin kung ano ang gagawin niya sa matanda. Maraming manyakis ngayon kaya pinaalalahanan niya si Nurse Jin na mag-ingat sa susunod.
Tinanong din naman ni Nurse Jean kung masakit pa ba ang injury nito. Dahil sa ganda ng kaharap niya nakalimutan niya pansamantala na masakit nga pala ang injury niya. Siya ay napasigaw sa loob ng hospital dahil muling bumalik ang sakit ng injury niya. Makalipas ang ilang saglit na bendahan na muli ni Nurse Jean ang injury ni Hanfang. Tinanong niya si Hanfang kung nabawasan ba sakit ng paa niya sa pagbenda. Wala na akong maramdaman na sakit, sabi naman ni Hanfang. Kaya naman pala hindi ramdam ni Hanfang ang sakit. Minamasahe pala siya ng malambot at malaking kokomelon ni Nurse Jean. Nagpasalamat naman si Nurse Jean sa kanya. At sinabing hindi na siya ulit magpapabastos. Dahil kapag nangyari yun susuntukin niya ang gagawa sa kanya nun. Sarap naman ang pakiramdam ni Hanfang. Dahil minamasahe na ng malalaking kokomelon ni Nurse Jean ang paa ni Hanfang. Bagkus nagtataka siya dahil hindi man lang maramdaman ni Nurse Jean na dinaganan na ng bundok niya ang paa niya. Pinayuhan naman niya si Nurse Jean na maging aware sa paligid niya para hindi mabastos ulit. Tinawag na si Nurse Jean ng mga kasamahan niya. Si Hanfang naman ay tuwang-tuwa dahil happy siya sa naranasan niyang experience. Umalis na si Nurse Jean at sinabing bumalik siya next week para i-check ang paa ni Hanfang. Si Hanfang ay masayang-masaya na nagpaalam sa kanya. Ngunit nang mapagtanto niyang 1 linggo pa, iniisip niyang hindi na ulit sila makapagkikita. Dahil sa magiging sobrang lamig na para lumabas nun. Kinabukasan patuloy pa din ang matinding buhos ng snow sa paligid. Sa telebisyon naman nire-report na magkakaroon sila ngayong araw ng matinding snowstorm at mabilisang pagbaba ng temperatura. Ang ibang lugar na desyerto tulad ng Dubai, Egypt, at Amazon Basin ay nagsimula na ding umulan ng snow. Ang mga eksperto sa iba't ibang parte ng mundo ay nag-umpisa ng pag-aralan ang biglaang paglamig ng mundo. Ayon sa mga ibang eksperto, hindi ito magtatagal. Ngunit pinapayuhan pa din ang lahat na sumunod kung anuman ang mga ipapagawa sa kanila ng lokal na gobyerno. Sinabi din sa balita na huwag magpanik. Pinagbabawalan din ang lahat na mag-imbak ng maraming supplies. Habang nanunood ng balita, relax lang ang bataan nating si Hanfang. Siya ay nadidismaya sa gobyerno dahil puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi nila. Wala siyang planong matakot o makinig sa gobyerno. Kaya naman hindi niya isusuko ang mga stocks ng pagkain at supplies niya. Tuwang-tuwa siya dahil ngayong pagkakataon nakapaghanda na siya ng mabuti. Hindi tulad ng dati na sobrang hirap ng kalagayan niya. Mula naman sa group chat ng residential area nila. Nagkakagulo na sila dahil nagkaroon ng snow sa Egypt. Sinabi din nilang tag-init dapat ngayon sa bansa nila. Ngunit bumubuhos ng matinding snow. Ang isa naman ay sinasabing parang mamamatay na siya sa lamig na kanyang nararanasan. Si Hanfang naman ay tahimik lang na nagbabasa ng chats ng mga kapitbahay niya. Sinabi ng isang babae na malamang -15 degrees na ang temperatura sa labas. Pagkatapos mag-chat ng babae, may misteryosong tao naman ang nag-chat sa group chat nila. Sinabi nito na hindi lang normal na snowstorm ang nararanasan nila ngayon. Dahil magiging isa itong Ice Age Apocalypse. Nabigla si Hanfang dahil hindi niya akalain na may ibang nakakaalam na magkakaroon ng Ice Age Apocalypse. Sana po matulungan niyo ako sa pamamagitan ng pag-like ng video at pag-subscribe sa channel ko para updated po kayo sa panibagong chapters na darating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Hanfang ay sumasakit na ang ulo kakaisip. Ito ay matapos niyang malaman na hindi lang pala siya ang nakakaalam tungkol sa apocalypse. Sa loob ng group chat ng neighborhood, ang mga residente ay galit na galit dahil gusto nilang lumabas at bumili ng kanilang supply ng pagkain. Hindi nila alam kung kailan matatapos ang matinding taglamig. Kaya naman pinagtatalunan nila kung sino nga ba ang mga pupunta sa supermarket para bumili ng supply para sa neighborhood. Ang mga residente ay nagrereklamo na sa committee. Pinapalabas nila ang mga committee para magpakita at magpaliwanag kung ano na ang gagawin nila sa sitwasyong kinakaharap nila. Ang grupo ng committee ay humingi ng pasensya. Sinabi nilang wala silang magawa dahil sobrang sama ng panahon sa labas. Ngunit ang mga residente ay hindi tinanggap ang kanilang pasensya. Dahil gutom na daw sila at kailangan nila ng pagkain para makasurvive. Kung hindi makakatulong sa kanila ang committee, ibigay na lang daw ng committee ang mga binabayaran nila sa kanila. Si Hanfang ay nasa grupo ng mga nagrereklamo. Alam niya na ang sitwasyon na meron sila ngayon ay hindi kayang solusyonan ng basta-basta. Sinabi niya din na ang pagtatalo na ito ay walang patutunguhan. Ang isa sa mga residente ay nagsalita.
Sinubukan nitong pakalmahin ang lahat. Sinabi niyang dahil sa sobrang hirap ng sitwasyon nila ngayon sa matinding taglamig, hindi daw ito kakayanin mag-isa ng kanilang committee. Kahit matanggal daw ng committee ang snow sa daan, hindi pa din daw sigurado kung ligtas silang makakapunta sa supermarket. Ang mga residente ay mas lalong nagpanik. Kaya naman sinimulan nilang tatadrin ng tanong si Boy Salamin. Si Boy Salamin naman ay mahinahong sinabi na kailangan daw nilang magtulungan para tanggalin ang snow sa labas. Pagkatapos nun maglalakad daw silang papuntang supermarket para makapag-stock ng supply ng pagkain. Si Hanfang ay pinagmamasdan lang si Boy Salamin habang nagsasalita ito. Ang nagsasalita ay nakikilala ni Hanfang bilang isang masiyahin at matulungin na tao sa nakaraang buhay niya. Ang isa sa mga residente ay sumingit sa usapan. Sinabi nitong lahat ng pagtatalo nila ay walang patutunguhan. Dahil kung gusto daw nila lumabas para bumili ng supply gawin na lang nila nang hindi nakakaabala ng ibang tao. Matapos niya sabihin ang kanyang opinyon, siya ay nag-log out na dahil sa kawalan ng pakialam sa nangyayari. Lumipat ang eksena sa nagsasalitang walang kayabang-yabang. Sinabi niyang tutulong siyang magtanggal ng snow para makagawa ng daan. Kailangan niya daw kasi na makalabas. Dahil may importante daw siyang transaksyon sa kanyang brother na nagkakahalaga ng ilang milyon. Si Hanfang naman ay madaling nakilala ang nagsasalita. Dahil sa arogante nito at magaling mangloko nalaman niya agad na ito ay si Brother Lee. Sa kusang pagtulong ni Brother Lee para magtanggal ng snow. Marami ang sumunod na nag-alok ng kanilang tulong. Ang cute na pusa na ito naman ay nagtaas ng kamay at sinabing tutulong siya kahit hindi malakas ang kanyang pangangatawan. Meron pang isang babae ang sinabing may sipon siya. Ngunit pupunta din daw siya para tumulong. Si Hanfang naman ay madaling nakilala ito bilang si Yuna ang dakilang bruha. Ang mga baliw na tagahanga ni Yuna ay biglang ginanahan para tumulong dahil sa kanya. Si Hanfang ay galit na galit dahil naalala niya kung gaano siya kabaliw noon kay Yuna. Kaya naman hindi niya napinansin ang group chat nila. Inaamin niya sa kanyang sarili na magaling talagang magpaikot ng tao si Yuna. Ang bruha ay biglang nag-send ng personal message sa ating bataan. Tinatanong nito kung ano ang mga pinagkakaabalahan ni Hanfang nitong mga nakaraang araw. Pinaalala niya din ang sinabi ni Hanfang na date at regalong ibibigay niya sa kanya. Sinabi pa ng bruha na kung pupunta si Hanfang sa lugar niya ngayon, bumili daw siya ng maraming pagkain sa supermarket para sa kanya. Siya din ay nag-send ng kanyang mapang-akit na walang panty na picture kay Hanfang. Iniisip ni Hanfang na parang gusto makipag-tsoktsakan ni Yuna dahil sa kanyang sinend. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na magpapaloko sa tulad ni Yuna. Kaya naman nag-send si Hanfang ng mensahe kay Yuna. Ano man ang sinend ni Hanfang ito ay hindi nagustuhan ni Yuna. Dahil sa inis niya sa mensahe ni Hanfang tinapakan niya pa ang kanyang cellphone. Ngayong araw ay ang pangalawang araw simula noong magka-snow. Ang temperatura sa labas ay nasa -20 degrees na. Dahil maikli pa lang ang oras na lumipas simula noong nagka-snow. Hindi pa ramdam ng karamihan ang krisis na kinakaharap nila. Ang mga tao ay nag-i-enjoy pa mag-TikTok dahil hindi pa nila ramdam ang panganib na kinakaharap ng mundo. Dahil sa boring ni Hanfang nag-scroll na lang muna siya sa TikTok para manood ng video ng mga dancer. Siya ay nabuboring na sa kanyang pinapanood at inaantok na. Napagtanto niya sa kanyang sarili na magiging boring ang kanyang pag-survive dahil wala siyang ibang mapaglilibangan. Ang kanyang paa ay hindi pa magaling kaya naman hindi siya makalabas para makapaglakad at makapagpalipas ng oras. Dahil wala siyang ibang magawa, nagdesisyon siyang manood na lang ulit sa kanyang cellphone at mag-Netflix and chill. Ilang saglit pa sa pelikulang pinapanood niya. Ang mga doktor ay tinatahi ang sugat ng pasyente. Ngunit may nadiskubre ang mga doktor mula sa kanilang pagtatahi. Dahil mula sa monitor ng X-ray nakita nilang mabilis gumagaling ng kusa ang internal organs at mga nabaling mga buto ng pasyente. Ang taong yun ay malaki ang tsansa mamatay dahil sa pagtalon mula sa taas na 15 floors. Ngunit dahil may healing ability ito nagawa nitong makaligtas. Ang eksena na ito ay kinagulat ni Hanfang. Nagkaroon ng bagong ideya si Hanfang tungkol sa kapangyarihan niya. Pinalabas na ni Hanfang ang kanyang kapangyarihan at sinubukang pagalingin ang kanyang nabaling paa. Inisip niyang gagaling siya kapag ginawa niya ito kaya naman binuhos niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa eksperimento na ito. Ngunit ilang segundo pa lang biglang nawala ang liwanag sa kanyang kamay. Ilang saglit pa muli niya itong sinubukan, napatagal niya ito ng ilang minuto, kaso nawala na naman bigla ang liwanag sa kanyang kamay. Ang eksperimento niya ay naging palpak. Siya ay humiga na lang dahil sa kanyang pagkadismaya sa hindi gumanang eksperimento.
Iniisip niya na baka kailangan niya gamitin ang pulang liwanag para mapagaling niya ang kanyang paa. Ngunit ayaw niya sumugal dahil baka daw maging bulok na karne ang kanyang paa. Siya ay pagod at naboboring na. Kaya naman bigla na lang siyang nakatulog. Siya ay nanaginip na may suot siyang pangtribo na kasuotan. Sa panaginip niya siya ay nakasakay sa malaking kambing at ginawa niya itong kabayo. Sa likod ni Hanfang ay napakaraming kambing. Dahil gusto mapabilis ni Hanfang ang takbo ng kambing, hinampas niya ito sa puwet. Ngunit hindi nagustuhan ito ng kambing kaya naman pinatalsik siya nito. Si Hanfang ay masama ang pagkakabagsak, kaya naman malubha siyang nasaktan at ininda ang sakit sa kanyang paa. Nang makita ng kambing ang kanyang paghihirap lumapit ang kambing at sinimulan niya dilaan ang masakit na parte ng paa ni Hanfang. Hinimas ni Hanfang ang kambing at nagpasalamat siya dito. Ngunit hindi na naman ito nagustuhan ng kambing. Sa hindi inaasahan biglang humaba ang dila ng kambing at binalot nito ang masakit na injury ni Hanfang. Itinaas din ang kanyang paa kaya naman nakita na ang maliit na birdie ni Hanfang. Nang nabalot ng kambing ang injury niya nagsimula itong maglabas ng berde na liwanag sa paligid. Ang laway ng kambing sa paa ni Hanfang ay ramdam niya, kasabay nun pakiramdam niya din pinapagaling siya nito. Si Hanfang ay biglang nagising sa kanyang napaka-weirdo na panaginip. Siya ay hinihingal at pagod na puno ng pawis. Iniisip niya kung bakit ganon ang panaginip niya. Nagtataka siya kung anong balak gawin sa kanya ng kambing. Naalala niya ang pakiramdam na pinapagaling siya ng kambing. Kaya naman agad niyang tinignan ang paa niyang may injury. Siya ay nagulat. Dahil nakita niyang nababalutan ng berdeng liwanag ang kanyang paa. Tinanggal ni Hanfang ang kanyang benta sa paa. Pagkatapos niya tanggalin ito nagulat siya at hindi makapaniwala. Dahil hindi na masakit ang may injury niyang paa. Para sa kanya ito ay napakalaking diskobre. Iniisip ni Hanfang na tinulungan siya ng kusa ng kanyang kapangyarihan habang natutulog siya. Si Hanfang ay gusto subukang muli ang kanyang healing ability. Kaya naman kumuha siya ng kitchen knife at balak niyang sugatan ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa sa takot. Ngunit kailangan niya daw ito subukan dahil makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Huminga na siya ng malalim at nakagawa naman siya ng maliit na hiwa sa kanyang daliri. Kaya naman nagsimulang tumagas sa daliri niya ang banana ketchup. Pinalabas ni Hanfang ang berde na liwanag sa kanyang may sugat na kamay para subukang pagalingin ito. Matapos niya masubukan ito, siya ay nagpakita ng isang ngiting tagumpay. Sa labas naman ng komunidad ang mga residente ay nagtulungan para makagawa ng daanan. Si Boy Salamin kanina mula sa group chat ay nagpapasalamat sa mga tao sa kanilang pagtulong. Humingi din siya ng pasensya kay Uncle Liu dahil kahit matanda na ito kinailangan pa nito lumabas at tumulong. Tumawa lang si Uncle Liu dahil maliit lang ang naitulong niya. Ang nakatulong daw talaga ng malaki ay ang Jin Brothers. Ito ay ang Jin Brothers. Sila ay kambal. Ang isa ay isang mahiyain na introvert at ang isa naman ay isang confident. Mula sa di kalayuan may babaeng natumba dahil sa dulas ng namuong yelo sa paligid. Ang isa naman sa Jin Brothers ay agarang tinulungan ang natumbang babae. Tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Pinaalalahanan niya din ang babae na mag-ingat dahil madulas ang sahig. Inabot naman ng babae ang kamay ng isang kambal. Ang nadulas na babae pala ay si Head Nurse Jin na may malaking unan sa dibdib. Siya ay nagpasalamat sa paalala ng kanyang kapatid sa kanya. Sinabi ng magkapatid na pwede naman siyang pumasok na lang sa loob at sila na ang bahala. Ngunit sinabi niya namang kaya niya tumulong kaya naman tutulong siya. Si Jiang ay patuloy na nakikipag-usap kay Uncle Liu. Sinabi niya na kailangan nila bilisan ang pagbili ng supply ng pagkain. Dahil sobrang bilis na tatabunan ng snow ang tinatanggalan nila ng snow. Sumang-ayon naman ang matanda sa sinabi ni Jiang. Habang nagsisigarilyo ang matanda at may seryosong reaksyon. May sinabi siyang tungkol sa supply. Tinanong ni Jiang kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman gaanong importante yon sambit ng matanda. Pero sinabi niya na may narinig daw siyang chismis. Tungkol sa kanilang kapitbahay na mayroong tao daw na naglilipat ng maraming kagamitan at supply gamit ang maliit na truck. Para sa kanya nakakasuspetsa daw yon. Tumawa naman si Jiang at sinabing normal lang yon. Dahil baka daw naglilipat lang ng gamit o nagpaparenovate ng bahay ang taong yon. Sinabi ng matanda na may mga pinasok daw silang maraming gas tank at may fireplace furnace pa at heater. Para sa matanda hindi daw normal ang bumili ng ganon sa kalagitnaan ng summer. Habang humihidit siya sa kanyang sigarilyo, sinabi niyang parang naghahanda ang taong yun sa ganito kalamig na sitwasyon. Ang Jin Brothers ay biglang sumingit sa kanilang usapan. Sinabi nito na tapos na nila tanggalin ang snow sa main road kaya naman pwede na sila umalis at pumunta sa supermarket.
Ang matanda naman ay nagpasalamat sa kambal na Jin dahil sa kanilang kasipagan. Matapos yun biglang may nakakatakot na lalaki ang lumitaw sa kanilang likod. Nagulat ang Jin brothers sa pagsulpot ng lalaki. Narinig niya pala ang usapan nila Uncle Liu at sinabing nakakainteresado ang kanilang pinag-uusapan. Hindi pa tapos magsalita ang lalaki nang biglang may snowball ang tumama sa kanyang ulo. Siya ay siguradong nasaktan base sa kanyang reaksyon. Ang bumato sa kanya ng snowball ay si Liu Yan na kanyang asawa. Sinigawan niya ang kanyang asawa na huwag tatamad-tamad at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Siya ay nainis sa ginawa ni Liu Yan at nag-umpisa na ding sigawan siya. Dahil siya lang naman daw ang gumagawa ng trabaho, habang si Liu Yan ay nanunood lang at inuutusan siya. Huwag mo ituro ang daliri mo sa akin habang nagsasalita ka dahil hindi magandang ugali yan, sambit ni Liu Yan. Ang kambal naman ay tahimik na lumayo na sa away mag-asawa. Si Boy Salamin naman ay inawat na sila at sinabing tapos na nila tanggalan ng snow ang daraanan. Kaya naman kailangan na daw nilang magmadali bumili ng kakailanganin nila. Si Head Nurse Jin naman ay sinabing handa na din siya bumili ng pagkain at medical supply nila dahil may sakit daw ang kanyang nanay. Pati ang kambal ay gusto din pumunta sa supermarket at bumili ng kailangan nila. Ang matanda ay nakangiti at tinanong si Boy Salamin kung ano ang sa tingin niya sa pinag-uusapan nila kanina. Nahulaan ba ng taong yun na may mangyayaring ganito kaya siya nag-imbak ng maraming pagkain, tanong ng matanda kay Boy Salamin. Sa ilang segundo hindi nagsalita si Ilang saglit pa sinabi niya na coincidence lang siguro ang nangyari. Huwag na daw mag-alala ang matanda. Dahil mukhang ilang araw lang naman daw ang pag-ulan ng snow. Si Boy Salamin ay naging ka-aura ni Aizen. At sinabing kung magtatagal man ang pag-ulan ng snow na ito at biglang bumaba ang temperatura. Magiging maganda yon dahil alam nilang may kapitbahay silang maraming stocks ng pagkain. Si Uncle Liu ay tumawa na lang at sinabing ang talino talaga ng mga kabataan ngayon. Matapos ang kanilang usapan, sila ay pumunta na tungo sa supermarket. Ang pag-ulan ng snow ay mas lalo pang tumitindi. Kahit kumpleto sila ng kasuotan panglaban sa lamig, hirap pa rin sila sa paglakad papunta sa kinaroroonan ng supermarket. Samantala, sa gusali ay may nag-isang kwarto ang nakabukas ang ilaw. Ito ay ang kwarto ni Han Fang. Siya ay masarap ang tulog sa kanyang kwarto. Habang nakapajama lang dahil sa init sa loob ng kanyang kwarto. May kumakatok sa kanyang pintuan, kaya naman pinagbuksan niya ito. Habang siya ay inaantok pa din, ang tao sa labas ng pintuan ay si Brother Lee. Humingi ng pasensya si Han Fang dahil napasarap daw ang kanyang tulog. Kaya naman late niya nabuksan ang pintuan. Si Brother Lee ay nakangiti habang naninigarilyo at may sugbit na malaking baril sa kanyang likuran. Sinabi niya na dala niya na ang gusto ni Han Fang na baril. Ito ay isang semi-automatic na sniper, dagdag pa niya. Inabot niya na ang baril kay Han Fang. Nagpasalamat na din siya kay Han Fang dahil sinabihan niya siya na mag-imbak ng maraming pagkain. Humagikik na lang si Han Fang kay Brother Lee. Nagpasalamat din siya kay Brother Lee dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makakakuha ng baril. Biglang napabuntong hininga si Brother Lee. Tinanong naman ito ni Han Fang kung ano ang problema niya. Sinabi ni Brother Lee na pumunta sila ngayong araw sa supermarket, ngunit nabigla sila dahil wala nang natira sa loob nito. Nagulat naman si Han Fang at sinabing, paanong nangyari na nawala ang lahat ng laman ng supermarket sa loob lang ng isang gabi. Ngunit sa kalooban ni Han Fang alam niya na mangyayari ito. Dahil ganun din ang nangyari noong nakaraang buhay niya. Ngunit hindi siya naniniwala noon dahil bali-balita lang yun. Pero ngayon naniniwala na siya dahil kinumpirma na ito ni Brother Lee. Si Brother Lee ay nagpaalam na sa kanyang little brother. Okay, sige big brother, ingat ka, sambit naman ni Han Fang. Habang iniisip pa din ang nangyari sa supermarket, siya ay pumasok na sa loob ng kwarto at sinara ang pinto. Iniisip pa din ni Han Fang kung paanong nawala ang supply sa loob ng supermarket sa loob lang ng isang gabi. Na-imagine ni Han Fang ang mga nababasa niyang novel noon, na kung saan ang mga bida ay may mga special magic, na kung saan nagagawa nilang magtago ng mga kung ano-ano sa kanilang space storage. Iniisip niya na posible ang mga ganong pangyayari. Dahil siya mismo ay may kakaibang kapangyarihan. Iniisip niya na baka hindi lang siya ang mayroong kapangyarihan sa mundo. Kahit anong isipin niya, hindi siya makaisip ng paraan kung paanong isang gabi lang nawala ang lahat ng laman ng napakalaking supermarket. Kaya naman tinanggap niya sa kanyang sarili na meron talagang ibang may kapangyarihan bukod sa kanya. Si Han Fang ay umupo at nagsimulang magbasa ng may seryosong pagmumukha. Pinag-aaralan niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Dahil kailangan niya daw maging handa sa posibilidad na may ibang tao na may kakaibang kapangyarihan din. Sinasabi niya na kailangan niya ma-master ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman kumuha siya ng soybeans para mag-ensayo. Siya ay nagpukos para palabasin ang kanyang kapangyarihan.
Habang inisip din na sobrang baba ng success rate niya. Sinabi niyang kailangan niya itong mapataas. Lumabas na ang liwanag sa kanyang kamay. Umaasa siya na sana maging matagumpay ang kanyang unang subok. Biglang may nagkaroon ng berdeng usok sa kanyang kamay na ikinagulat ni Han Fang. Ngunit tulad ng dati mababa pa rin ang success rate niya. Dahil ito ay muling nag-transform bilang isang uling. Nadidismaya siya dahil ang tanging alam niya lang sa ngayon ay palabasin ng kusa ang berde at pulang ilaw sa kanyang mga kamay. Ang uling ay binasag niya mula sa kanyang kamay. At sinabing ngayong araw dapat magkaroon siya ng improvement sa kanyang kapangyarihan. Ang oras ay 10:45 na ng gabi, ngunit patuloy pa din siya sa kanyang pag-iensayo dahil gusto niya magkaroon ng pag-unlad sa kanyang kapangyarihan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa niya ng makapagpalaki ng halaman sa kanyang kamay. Siya ay pagod na pagod at hinihingal sa kanyang ginawa. Dahil nasobrahan na naman siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sa dami ng kanyang pagsubok, iilan lang ang kanyang napatubong soybeans. Si Han Fang ay biglang gumawa ng kanyang graph sa kanyang isip. Iniisip niya na kailangan niya ng tama at eksaktong enerhiyang ilalagay para tumaas ang kanyang success rate. Inisip niya na kung kailangan ng soybeans ng 1% ng enerhiya. Siguro sa isang palay kakailanganin niya ng mga 2% ng enerhiya. Naalala niya ang isang laro na may mga sumasayaw na karakter. Ito ay inimagine niya na kapareho lang ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niya ng saktong timing at saktong enerhiya na ilalabas sa kanyang kamay sa bawat bagay na gusto niya palakihin o patubuin. Siya ay muling pumulot ng isang soybean at inisip na kailangan niya matamaan at mailagay ang perpektong enerhiya para sa soybean. Makalipas pa ang ilang saglit na gawa niyang makapagpatubo ulit ng soybean. Masaya siya sa pakiramdam niyang nakukuha niya na ang sekreto sa pagpapatubo. Siya ay pumunta sa kusina para sumubok ng panibagong eksperimento. Siya ay may karne ng manok at soybean sa kanyang harapan. Naalala niya naman ang makalat na pagkakamali niya noong nakaraang subukan niya ito. Si Han Fang ay handa na subukan ang eksperimento. Nagsimula na siyang ipagdikit ang soybean at manok. Iniisip niya na para lang siyang naglalaro ng eksaktong pagtiming. Ngunit kapag nagkamali siya siguradong sasabog ang hinahawakan niya. Sumabog na nga ang kanyang hinahawakan. Nangdiri si Han Fang dahil sa tumalsik sa kanyang buong katawan. Siya ay hindi sumuko at tinanggal ang dumi sa kanyang katawan upang subukan ulit ang eksperimento. Inulit niya ito ng paulit-ulit ngunit hindi siya nagtatagumpay. Dahil sa pag-iensayo ng kapangyarihan niya. Ang kusina niya ay naging napakarumi na. Siya ay kumuha ng upuan at umupo. Muli niyang pinagpatuloy ang pag-ensayo hanggang magtagumpay siya. Muli niya ding pinailaw ang kanyang mga kamay at sinubukan ulit ang eksperimento. Siya ay nagpupukus ng mabuti para magawa ito ng tama. Sa tagal ng pagsasanay niya, sa wakas nagtagumpay na din siya. Pagod na pawis siya, ngunit proud siya sa kanyang sarili at sa nagawa niya. Dahil ang maliit na hita ng manok ay naging mas malaki pa sa kanyang hita. Nawalan na rin siya ng malay dahil sa sobrang pagod at paggamit niya ng kanyang kapangyarihan. Ang eksena ay nalipat na sa labas. Sa background ay may nagsasalitang reporter, sinasabi niya na ang pangyayari na nangyayari ngayon ay nangyayari lamang isang beses sa 100 taon. Sinabihan din sila na huwag magpanik at manatili lang sa loob ng bahay dahil parating na ang tulong. Si Han Fang ay nakikinig sa balita habang nagpapahinga. Siya ay naiinis dahil sa mga kasinungalingang naririnig niya sa telebisyon. Si Han Fang ay bumangon na at nag-stretching dahil sa panibagong araw na naman nakakaharapin niya. Kinuha ni Han Fang ang cellphone niya para maglibang at manood ng Yuki's Best Recap. Ngunit may nag-chat pala sa group chat nila. Kaya tinignan niya muna ito. Sa group chat ay nagkakagulo na naman. Ang iba ay naghihintay sa gobyerno para iligtas sila dahil ito ang sabi sa balita. Ngunit ang iba naman ay walang pakialam at gusto na lang na kumilos at hindi na balak hintayin ang tulong ng gobyerno. Si Uncle Liu ay sumingit sa eksena. Sinabi niya na kung sa tingin nila tutulong ang gobyerno sa kanila, dapat mayroon ng mga dumadating na mga truck ng supply sa kanila ngayon pa lang. Ayon daw sa kaibigan ni Uncle Liu na nag-chat sa kanya, nalaman niyang may mga tangke na ang papunta sa CTA. Isa lang ang ibig sabihin nito. May parating na malaking gera sambit ni Uncle Liu. Ang chapter ay natapos sa mga takot na mga tao. Ito ay ang group chat, ginawa ito ng manhwa artist upang mas maging kapana-panabik ang mga usapan ng mga tao sa kwento. Ang mga tao ay muling nagsama-sama sa group chat. Ang mga tao ay natataranta sa sinabi ni Uncle Liu na may darating daw na giyera. Kaya naman ang mga tao ay muling tinanong si Uncle Liu kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi.
Si Hanfang naman na nakahubad lang ay nababasa ang mga kaguluhang nangyayari sa loob ng group chat. Sinabi niyang meron siyang naaalala tungkol sa parating na giyera, ngunit hindi daw siya sigurado kung totoo nga ba ito. Si Boy Salamin ay sumali na din sa usapan. Sinabi niyang kung totoo nga ang sinasabi ni Uncle Liu, kailangan na daw nila umpisahan magplano ngayon pa lang. Dahil sa panahon daw ngayon na nagkakaubusan ng supply, hindi daw malabong magkaroon ng giyera sambit ni Boy Salamin. Sinabi niya din ang tungkol sa mga homeowners na wala nang makain dahil hindi ito nakapag-imbak ng sapat na supply sa ganitong panahon, hindi na daw nila kailangan pang hintayin ang pinangakong tulong ng gobyerno sa kanila dahil baka mahuli na daw ang lahat kapag ginawa nila yon. Sinabi niyang sa panahon ngayon kailangan daw nila magtulungan, unahin daw nila ang mga taong wala nang makain sa kanilang tahanan. Nirekomenda ni Boy Salamin na ang mga taong may mga stocks pa ng pagkain ay inaalok niyang magbigay upang tulungan ang mga taong naubusan na ng pagkain. Sinabi niyang mangunguna na siyang mag-donate. Ibibigay niya daw sa lahat ang kalahati sa kanyang food supply. Kung may nangangailangan daw ng pagkain pumunta lamang daw sa kanya. Ang mga tao ay nagsimula ng pag-isipan ang sinabing plano ni Boy Salamin. Ilang sandali pa nagsalita si Boy Sigarilyo. Sinabi niyang tama si Boy Salamin, kailangan daw nilang magtulungan lahat na magkakapitbahay dahil yun lang daw ang paraan para makasurvive silang lahat sa ganitong panahon. Sinabi niya din na, hindi nila pwedeng hayaang mamatay sa gutom ang ibang pamilya, kaya naman sinabi niyang magdodonate din siya ng kanyang food supply. Bigla din niya minention si Yuna sa group chat, at tinanong kung magbibigay din daw ba si Yuna ng kanyang food supply. Nang mabasa ito ni Yuna, siya ay nainis. Dahil sa sobrang daming tao daw sa group chat siya pa talaga ang tinanong niya. Siguro dahil binasted kita noon, kaya bumabawi ka ngayon sambit ni Yuna. Si Yuna ay nag-chat na sa group chat, siya ay humingi ng tawad sa lahat at sinabing wala na siyang natitirang food supply sa kanyang bahay. Ang mga lalaking nagkakagusto kay Yuna ay sinabing kawawa naman si Yuna, kaya naman sa iba ka na lang humingi sabi nila kay Boy Sigarilyo. Hindi ko alam na ganyan pala ang kalagayan mo, pero kung hindi ko makikita ang pagkakaisa ng karamihan, hindi na din ako magdodonate sambit ni Boy Sigarilyo. Tama si Boy Sigarilyo. Dagdag pa ng mga tao sa Jedli. Kaya naman ang alitan sa pagitan nilang dalawa ay nagkaroon ng dalawang magkasalungat na grupo. Ngunit ang ibang homeowners naman ay gustong ipagpatuloy ang plano ni Boy Salamin. May mga nagsabi na magdodonate daw sila ng kanilang food supply, ang iba naman ay sinabing magdodonate ng mga ekstrang damit panlaban sa lamig. Meron din nag-alok ng gamot dahil medyo marami daw ito sa kanya. Si Boy Salamin ay nagpasalamat sa mga tumulong at nag-donate sa kanyang plano. Dahil daw sa dami nilang homeowners, kailangan niya daw ng makakasama para tulungan siya sa operasyon. Kaya naman gumawa na siya ng grupo na tinatawag niyang Interims Owners Committee. Ang grupo daw na ito ay ang magmamanage sa mga pagplano at tutulong para sa mga idodonate na supply. Si Hanfang ay nababasa ang lahat ng usapan sa group chat. At ang binuong committee daw ay isang scam lang. Dahil noong nakaraang buhay niya binuo din daw ang grupong ito. Ang ginawang grupo ni Boy Salamin ay isa lamang daw palabas para makakuha siya ng maraming supply sa mga tao. Sa labas ay patindi ng patindi ang pagbuhos ng snow. Ito din ang ika-5 araw na pag-ulan ng snow. Dahil sa matinding lamig hindi na nakakapag-supply ng init ang central heating system. Kaya naman ang mga heater sa bahay ng mga tao ay hindi na gumagana. Ang mga tao ay kanya-kanya ng paraan upang mapanatili ang tamang temperatura na kailangan ng kanilang katawan. Sinasabi ni Hanfang na pareho lang daw ito sa nakaraan niya. Mas magiging mas malala pa daw ito habang tumatagal. Ngunit para sa kanya hindi niya daw problemahin ang lamig dahil sa nakapaghanda siya. Nakuha niya pang uminom ng malamig na Sprite sa tindi ng lamig sa labas. Marami din siyang supply ng pagkain. Gamit ang kanyang PlayStation 69 Pro Max, siya ay naglalaro wantosawa habang napapaligiran siya ng nagsikalat na mga pagkain. Habang nag-i-enjoy siya maglaro. Tumawag sa kanya si Abuchiki. Habang uminom ng Mountain Dew, tinanong niya ang tumawag kung anong problema. Tinanong ng tumawag kung siya ba si Hanfang. Sinabi ni Abuchiki na siya ang in charge sa kanilang block. Sinabi nito na kailangan daw nilang pumunta sa baba ng building sa loob ng 20 minuto para magtanggal ng snow. Pagkatapos daw nun pupunta sila sa car park area para pumirma ng attendance. Si Hanfang ay naiinis at sinabi niya sa kanyang isip na, mga bulag ba kayo, hindi nyo ba nakikitang sobrang bilis bumabagsak ng snow? Walang saysay ang pagtatanggal ng snow sambit ni Hanfang. Hindi nagtagal bumaba lang din si Hanfang sa first floor ng main lobby. Iniisip ni Hanfang na makisama na lang sa kanyang mga neighbors, sa pamamagitan daw nito,
Hindi siya paghihinalaan na marami siyang food supply sa kanyang bahay. Kaya naman kailangan niya daw ipakita na gipit din siya sa makakain. Ang snow sa labas ay halos matabunan na ang buong first floor ng building. Nagulat ang mga tao dahil kakatanggal lang daw nila ng snow kahapon. Hindi pa daw sila nakakita ng ganon kakapal na snow katulad ng pagmumukha mo. Ang mga tao ay naisipang itulak ang pintuan ng entrance. Ang lalaki ay tinawag ang taong may itim na buhok na hindi kagwapohan. Nainis si Han Fang sa sinabi ng lalaki, ngunit sinabi naman nitong okay Sage andyan na. Ang tatlo ay nagbilang ng 1, 2, 3, sabay tulak sa pintuan. Ang pintuan ay unti-unting nagbukas. Nang tuluyan na itong mabuksan, ang matinding hangin at snow ay naramdaman at ikinagulat ng lahat. Kahit kumpleto sila ng kasuotan panlaban sa lamig, naramdaman nila ang matinding lamig na pumasok sa gusali at sa kanilang katawan. Si Han Fang ay naupo sa isang gilid at ramdam pa rin ang lamig. Sinabi niya sa isip niya na magkaka-frostbite sila kapag tumuloy silang lumabas sa gusali. Ang mga tao ay sinabing baliw lang ang lalabas sa tindi ng lamig sa labas, dahil kahit isang minuto daw kapag lumabas ang isang tao sa labas siguradong magkaka-frostbite ito. May taong pumasok sa kwarto, sinabi nitong andito na ako. Ang boses ng lalaki ay ikinagulat ni Han Fang dahil ito ay pamilyar sa kanya. Sinabi nito na, bakit umaarte sila na parang mga duwag, snow lang daw ang nasa labas. Si Han Fang ay ngumiti ng parang ewan, dahil si Brother Lee lang daw pala ito. Kailangan nyo lakasan ang loob nyo mga mahihinang nilalang sambit ni Brother Lee sa mga tao sa loob ng kwarto. Ang mga tao sa paligid ni Brother Lee ay sinabing hindi basta-basta ang lamig sa labas. Hintayin na lang daw muna nila tumigil ang snow bago sila lumabas. Ngunit hinitit na ni Brother Lee ang kanyang sigarilyo para bumuelo sa kanyang gagawin. Siya ay lumabas na at nag-umpisang magtanggal ng snow. Siya ay nagpapakita ng kakaibang galing sa pagtanggal ng snow. Hanggang sa makagawa na ito ng butas at makausad. Ngunit hindi din nagtagal bigla itong sumigaw at tinawag si tulong. Si Brother Lee ay nanglamig at nanigas na muntikan niya ng ikamatay. Si Han Fang ay tinanong kung okay lang ba si Brother Lee. Pinagpagdi ni Han Fang ang natitirang snow sa katawan ni Brother Lee. Sinabi ni Han Fang sa mga tao na pumunta na lang muna sila sa car park area at pumirna ng attendance doon. Tsaka na lang daw sila bumalik dito kapag tumigil na sa pagbuhos ang snow. Dahil sa tindi daw ng snowstorm na ito, hindi na daw ito kakayanin ng human power lang. Ang mga tao ay nagsimula na magtungo sa tricycle parking area. Ang mga tao ay nagsimula ng magtipon-tipon sa lugar. Sinabi ni Boy Salamin na totoong malakas ang pagbuhos ng snow, kaya naman hihintayin na lang daw nila tumigil ito bago sila lumabas at magtanggal ng snow. Ang parking area daw na ito ay ang gagawin nilang donation at collection area ng mga supply. Iniisip ni Han Fang na kung ang lalaking ito nga ba ang may pangalan na Jiang sa group chat. Kung ganun siya pala ang matalinong nakaisip na bumuo ng scam committee sambit ni Han Fang sa isip niya. Ang kaaura ni Aizen ay muling nagpasalamat sa mga taong nag-donate at sumuporta sa kanyang plano. Hindi daw inaasahan ni Boy Salamin na maraming magdodonate ng kanilang sariling supply. Ang kabaitan daw ng mga nag-donate ay maraming matutulungan na gutom na pamilya sa building. Lahat tayo ay humaharap sa problemang ito, tama lang na magkaisa tayo para tulungan ang isa't isa sambit ng lalaki. Hanggang nagkakaisa tayo, lahat tayo makakasurvive sa krisis na ito sabi ng matanda. Sinabi ni Han Fang sa isip niya na maghintay lang kayo at makikita nyo, balang araw magsisisi kayo kung bakit nyo pinahingi ang supply nyo. Si Brother Lee ay aalis na daw kaya nagpaalam na siya kay Han Fang. Okay bro, see you later sumbat ni Han Fang. Mula sa hindi kalayuan. Nakakita si Han Fang ng matambok na bola. Nagulat si Han Fang sa nakita niya. Dahil ito pala ang napaka-sexy, maganda, cute at may malaking puso na si Nurse Jin. Siya ay pinagmamasdan ni Han Fang habang may dala itong mga box. Siya ay nabangga ng hindi kilalang lalaki, kaya naman siya ay patumba na. Ngunit sa bilis ni Han Fang nagawa niya itong masalo bago pa bumagsak si Nurse Jin. Nagpasalamat si Nurse Jin sa kanya, kasabay nun nagulat din siya dahil natatandaan niya si Han Fang. Dahil minasahe niya ito ng kanyang mga kokomelon. Napansin ni Nurse Jin ang minasahe niyang paa noon. Tinanong niya si Han Fang kung magaling na daw ba ang paa niya. Ngunit si Han Fang ay nagulat lang at napanganga at hindi alam ang sasabihin. Si Han Fang ay nagpalusot at sinabi na mabilis talaga siyang gumaling simula pa noong bata siya. Ang injury na tulad daw noong nakaraan ay normal lang daw sa kanya na gumaling sa ilang araw lang. Ang reaksyon ni Nurse Jin ay parang hindi siya naniniwala. Ngunit ilang sandali pa sinabi ni Nurse Jin na
Napakagaling naman daw ni Han Fang. Si Han Fang ay gusto magpaka-gentleman kay Nurse Jin, kaya naman inalok niya ito para buhatin ang kanyang dala. Sinabi naman ni Nurse Jin na mabigat ang dala niya, kaya naman baka hindi daw kayanin ni Han Fang. Ngunit nagpumilit si Han Fang para makadagdag pogi points kay Nurse Jin. Wala nang nagawa si Nurse Jin at sinabing binalaan niya na daw si Han Fang. Sa bigat ng dadalhin, si Han Fang ay muntikan ng bumigay sa bigat. Si Han Fang ay nagtataka kung ano ang nasa loob ng kahon, kaya naman tinanong niya si Nurse Jin kung ano nga ba ang nasa loob ng kahon. Sumagot naman si Nurse Jin na ito ay mga medical supplies na kanyang idodonate sa ibang tao. Ang cute na si Nurse Jin ay sinabing mabigat talaga ang mga kahon, kaya naman kung hindi na daw kaya ni Han Fang, si Nurse Jin na daw ang magdadala. Sa cute ni Nurse Jin nagkaroon ng lakas si Han Fang at sinabing sobrang gaan daw ng dinadala ni Han Fang. Huwag mong pilitin ang sarili mo, sambit naman ni Nurse Jin. Sinabi niya din na mas malakas daw siya sa karamihan ng lalaki. Tinanong naman ni Han Fang kung simula pa daw ba noong bata si Nurse Jin ay malakas na daw ba siya. Sinabi naman ni Nurse Jin na may dahilan daw kung bakit siya malakas. Sa sinabi ni Nurse Jin, si Han Fang naman ay nagtataka. Pakiramdam pa ni Han Fang may espesyal na kapangyarihan si Nurse Jin. Si Nurse Jin naman ay parang nahihiya at sinabing hindi niya daw masabi ng malinaw kay Han Fang ang dahilan. Si Nurse Jin ay naalala na hindi niya pa daw alam ang pangalan ni Han Fang, kaya naman tinanong niya kung anong pangalan nito. Si Han Fang naman ay sinabi kaagad ang kanyang pangalan. Si Nurse Jin naman ay sinabi ang kanyang buong pangalan na si Jinsu. Si Han Fang naman ay muli na namang na-inlove dahil sa sobrang cute ni Jinsu. Ang dalawa ay mas nakakapagmabutihan pa at nagpatuloy pa sa kanilang pag-uusap. Tinanong ni Jinsu kung ano daw ang pinagkakaabalahan ni Han Fang sa kanyang buhay. Sumagot naman si Han Fang at sinabing isa siyang walang trabaho na tao. Sa sagot ni Han Fang namangha naman si Nurse Jin. Kaya naman tinanong ni Han Fang kung ano daw ang nakakamangha sa taong walang trabaho. Ilang sandali pa may lalaki na namang nakabangga kay Nurse Jin. Kaya naman salamat sa lalaking bumangga, ang malambot na kokomelon ay naikiskis kay Han Fang. Nang dahil dito ang virgin na bida natin ay hindi na mapigilan ang mag-blush. Nang dahil sa nangyari humingi ng tawad si Nurse Jin dahil kumiskis ang kanyang kokomelon kay Han Fang. Sumagot naman ang ating bataan na ayos lang yon. Ilan sandali pa dumating ang bruha para makialam sa moment ng dalawa. Sinabi ni Yuna na bakit hindi daw nag-text si Han Fang na andito lang daw pala siya. Ang bruha ay nagsimulang yakapin ang braso ni Han Fang habang ikinikiskis ni Yuna ang kanyang kokomelon. Tinanong din ni Yuna kung sino daw ang kasamang babae na hindi kagandahan ni Han Fang. Si Nurse Jin naman ay biglang nahiya at kinuha na ang mga kahon. Sinabi niya din na aalis na siya at wala daw siya balak makialam sa dalawa. Ang dismayadong si Han Fang naman ay tinanong si Yuna kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Sumagot naman si Yuna na andun daw siya para kumuha ng supplies. Sinabi niya din na nag-aalala daw siya kay Han Fang dahil ilang araw na daw itong hindi nagpaparamdam kay Yuna. Si Han Fang naman ay sinabing magte-text na sana siya nang bigla siyang nakita ni Yuna. Si Yuna naman ay sinabihang sinungaling si Han Fang dahil kakakita niya lang daw kay Han Fang na masayang nakikipag-usap sa hindi naman daw kagandahan na babae kanina. Ang bruha ay biglang nawalan ng gana magtampo at tinanong si Han Fang kung may food supplies pa daw ba ito. Wala na rin daw siyang makain sa bahay. Kaya naman kung may food supply pa daw si Han Fang, bigyan niya naman daw ng kaunti si Yuna. Ang bataan naman natin ay pasimpleng ngumiti dahil sa nakikita niyang nahihirapan ang bruha. Si Han Fang ay sinabing paubos na daw ang kanyang kaunting supply, ngunit pwede naman daw bigyan si Yuna. Si Han Fang ay inalok si Yuna na samahan siya ni Yuna sa kanyang lugar ng mga ilang araw para magpainit ng katawan. Si Yuna naman ay biglang nagulat sa sinabi ni Han Fang. Si Yuna naman ay nagsasabi ng kung ano-ano para lang makaiwas sa pagpunta sa lugar ni Han Fang. Si Han Fang ay paalis na at sinabing mukhang ayaw sumama ni Yuna sa kwarto niya, kaya naman aalis na daw siya. Si Yuna naman ay nabigla na naman. Hindi niya din pinakawalan si Han Fang at pinahinto ito. Sinabi ng babaeng bruha na seryoso daw siya sa nararamdaman niya kay Han Fang. Ayaw din daw ni Yuna isipin ng ibang tao na siya ay malandi na tanging habol lang daw kay Han Fang ay pera. Ang bataan nating virgin naman ay na-touch sa mga sinabi ni Yuna.
Sa isipan naman ni Hanfang, sinasabi niyang kung hindi niya lang daw alam ang totoong ugali ni Yuna, baka naniwala na daw siya sa mga sinabi niya kanina. Sinabi din ni Hanfang sa isip niya na kung pwede lang daw pahirapan si Yuna ngayon ay gagawin niya. Sa inis ni Hanfang muli niya na naman naalala kung paano siya pinatay ng lalaki noon ni Yuna. Si Hanfang ay iniisip na hindi niya pa daw nakikita ang lalaking pumatay sa kanya noon. Ngunit napagtanto ni Hanfang na hihintayin niya na lang daw ang dalawa, katulad ng dati na silang dalawa ng lalaki ni Yuna ang lalapit sa kanya. Si Hanfang ay sinabing hindi daw siya nagmamadali kung hindi pa daw handa si Yuna makipagtsoktsakan. Ang balitang ito ay muling ikinagulat ni Yuna. Sinabi pa ni Hanfang na hindi naman daw siya nagmamadali. Kaya naman maghihintay na lang siya kung kailan handa na si Yuna. Huwag na din daw mag-alala si Yuna dahil bukas daw magdadala daw si Hanfang ng food supply kay Yuna. Ang dalawang naglolokohan ay masayang nagpaalam na sa isa't isa. Ngumiti na naman si Yuna na parabang nakabingwit na naman ng malaking isda. Ang hindi niya lang alam niloloko din pala siya ni Hanfang. Makalipas ang 2 araw. Ang pag-snow sa labas ay mas lalong lumalakas at kumapal na din ang mukha mo sa mga namumuong yelo sa paligid. Ilang sandali pa ang cellphone ni Ning Tian ay inuulan ng text ni Yuna. Tinanong nito kung nasaan na daw ang pinangakong supplies ni Hanfang. Sa text nagtataka din si Yuna kung bakit hindi nagte-text pabalik si Hanfang. Habang text si Yuna at naghihirap makahanap ng pagkain. Si Hanfang naman ay kumakain ng masarap na steak. Habang kumakain si Hanfang sinabi niya pang napaka-perpekto ng panahon na ito para kumain daw ng mainit at masarap na pagkain. Ilang araw na ang nakalipas si Hanfang ay nagpukos para pag-aralan tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang una sa mga nalaman ni Hanfang ay limitado lang ang paglaki ng mga karne na ginagamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa nalaman niya din na pwede siya makagawa ng unlimited na soybean. Si Hanfang ay hinahati ang isang karne at gagamitan ito ng isang soybean para bumalik ito sa dating sukat. Kapag tapos niya naman mapabalik sa dating sukat ang karne, hahatiin niya ulit ito at ulitin lang ang proseso ng paulit-ulit hanggang makagawa na siya ng isang bundok ng karne. Dahil sa proseso na nadiskubre niya masayang-masaya si Hanfang dahil kahit kailan daw hindi na siya mauubusan ng karne. Lumaki din ang butas ng ilong ni Hanfang dahil pakiramdam niya daw ay napakatalino niya. Samantala, sa labas naman ay may mga reporter at 2 cameraman na gumagawa ng news report. Sinabi ng reporter na August 2 na daw, ito na din daw ang ika-19 na araw ng snowstorm. Sila daw ay nasa Maldives daw na kung saan nasa 75 kilometers daw ang layo nila mula sa equator ng Earth. Sinabi din ng reporter na nasa -42 degrees na daw ang lamig mula sa kinatatayuan nila. Mula sa camera drone nila pinakita din nila na sobrang kapal na ng mukha mo ng ice sa paligid. Sinabi din nila na dahil sobrang lamig ng panahon naging ice candy na din daw ang buong dagat mula sa kanilang pananaw. Sinabi din ng reporter na ayon daw sa mga expert nasa 55 inches na daw ang kapal ng ice sa buong mundo. Sinabi naman ng reporter na tama ang mga expert. Dahil mula daw sa kinatatayuan nila nakikita daw nila na tama nga ang mga eksperto. Habang nanunood si Hanfang ng balita sa radyo, iniisip niya namang mas malala pa daw ang nangyayari sa buong mundo kesa sa mga nire-report nila sa telebisyon. Habang masarap na umiinom ng alak si Hanfang nagulat siya dahil may malakas na pagsabog ang nangyari sa malapit sa building nila. Agad niya naman binuksan ang mga kortina niya para makita kung ano ang nangyayari. Nakita ni Hanfang na isa na naman daw palang pagsabog ang nangyari. Sinabi din ni Hanfang na 7 beses na daw nagkakaroon ng pagsabog sa paligid ng ilang araw na. Iniisip niya din kung ano na daw kaya ang nangyayari sa mga taong gumagawa ng pagsabog. Ilang saglit pa nagulat si Hanfang dahil may mga dumadaan palang combat military helicopters sa paligid. Matapos dumaan ang mga helicopters muli na naman daw nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang group chat dahil dito. Ang eksena ay nalipat sa basement parking area na kung saan makikita na ang mga tao ay nagsisimula ng magkagulo. Dahil sa nagkakakulangan ng supply ng pagkain sila ay nag-aaway na. Ang mga homeowners ay nagsimula ng magreklamo kanila diyang dahil sinabi daw nila noon pwede silang kumuha ng mga food supply kapag kailangan nila. Ang ating bataan ay bumaba din sa basement parking area. Siya ay sobrang nilalamig dahil nasanay daw siya sa init sa loob ng kanyang bahay. Sinabi din ni Hanfang na kailangan niya daw bumaba dahil kailangan niya daw ng impormasyon. Sinabi ni Hanfang na noong nakaraan daw bago siya namatay noon. Nagkaroon daw ng away sa pagitan ng mga homeowners. Ngunit ngayong nabuhay siyang muli, siya ay nagtataka dahil walang gulo ang nangyayari sa pagitan ng mga homeowners.
Kaya naman napagpasiyahan ni Hanfang na alamin kung ano nga ba ang nangyayari. Habang naglalakad si Hanfang napagtanto niya naman na sobrang dami ng tao sa paligid para kumuha ng food supply. Napansin din ni Hanfang ang lalaking nagrereklamo sa harapan ng pila. Sinabi ng lalaki na napakadami daw ng i-donate niya noon, kaya naman bakit daw napakakunti ng nakukuha niyang pagkain ngayon. Sinabi naman ni Jiang na pantay-pantay lang daw nila ibinibigay ang nakolekta nilang pagkain sa lahat, kaya naman huwag na daw magreklamo ang lalaki. Ang lalaki ay galit na galit at sinabing gusto niya na daw bawiin ang ibinigay niya noon. Ngunit nagpasensya naman si Jiang dahil hindi na daw nila pwede ibalik sa kanya ang ibinigay ng lalaki noon. Sinabi din ni Jiang na sana maintindihan ng lalaki na hindi pa tapos ang taglamig at marami pa ang taong nangangailangan. Sinabi din ni Jiang na pagtapos ng taglamig babayaran niya ang lalaki ng malaking pera. Ngunit ang lalaki ay gusto pa din makuha ang mga i-donate niya noon dahil wala daw nakakaalam kung hanggang kailan pa tatagal ang taglamig. Ang ibang tao naman na nakapila ay naiinis na sa kanya dahil sa sobrang makasarili daw ng lalaki. Napakakapal din daw ng mukha niya dahil marami daw nagugutom tapos napakagahaman niya pa. Ang mga tao ay galit na sa lalaki, nag-umpisa na din silang paalisin ang lalaki dahil gutom na daw ang mga kasunod niya sa pila. Si Hanfang naman ay nakangiti at sinabing wala na daw pag-asa ang lalaki na maibalik ang kanyang i-donate noon. Sinabi din ni Hanfang na talagang masakit sa pakiramdam ang nararamdaman ng lalaki. Dahil ang ibang homeowners naman daw ay hindi naman talaga nag-donate, pagkatapos pareho lang daw sila makukuha ng mga nag-donate ng marami. Mula sa tabi ni Hanfang nagsalita ang isang lalaki na nakakaawa daw ang lalaking nasa unahan ng pila kanina. Ito pala ay si Brother Lee na pumayat na ng sobra at kumaway kay Hanfang. Kinamusta naman ni Hanfang si Brother Lee nang makita niya ito. Sumagot naman si Brother Lee na ayos lang naman daw siya. Sinabi ni Brother Lee na nilalamig lang daw siya kaunti at nanghihina ng kaunti. Si Hanfang naman ay hindi makapaniwala dahil hindi naman daw mukhang ayos si Brother Lee. Ang tiyan ni Brother Lee naman ay biglang kumulo. Sinabi naman ni Brother Lee na mukhang hindi na daw kaya ng kanyang tiyan ang puro tubig na lang para pigilan ang kanyang gutom. Tinanong naman ni Hanfang kung anong nangyari sa stocks na food supply ni Brother Lee. Sinabi naman ni Brother Lee na gusto niya daw makatulong sa mga tao kaya naman i-donate niya daw ang karamihan sa kanyang food supply. Hindi daw inaasahan ni Brother Lee na magtatagal ang pag-ulan ng snow kaya naman wala na siyang magagawa kundi umasa sa rasyon na natatanggap niya sa committee. Sinabi din ni Brother Lee na kung alam niya lang daw sana na magtatagal ang pag-ulan ng snow sana dinamihan niya daw ang stocks niyang food supply. Si Hanfang ay biglang nagsalita at tinawag si Brother Lee. Si Hanfang ay bumulong kay Brother Lee at sinabing may pabor siyang gusto ipagawa kay Brother Lee. Napakaliit na bagay daw ang pinapagawa ni Hanfang para daw bigyan si Brother Lee ng cup noodles at hotdogs. Kaya naman sigurado daw ba si Hanfang na bibigyan siya nito ng pagkain. Sinabi naman ni Hanfang na sigurado daw siya, kunti na lang din daw ang pagkaing natitira ni Hanfang. Ngunit para daw sa kanyang brother bibigyan niya daw ito ng kaunti sa kanyang stocks na pagkain. Naiyak naman si Brother Lee dahil sa act of kindness daw ni Hanfang para sa kanya. Hindi niya din daw makakalimutan ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Hanfang habang buhay. Sinabi naman ni Hanfang na huwag na daw magpasalamat si Brother Lee dahil mag-brother naman daw sila. Umiiyak pa din si Brother Lee at sinabing siya na daw bahala sa gustong ipagawa ni Hanfang sa kanya. Si Hanfang naman ay sinabing kumatok mamaya si Brother Lee sa pintuan niya para kunin ang pagkain na ipinangako ni Hanfang. Si Brother Lee ay umabante na sa pila at sinabing kukunin niya na daw muna ang pagkain niya sa mga rasyon. Si Hanfang ay ngumiti dahil sa pamamagitan lang daw ng ilang cup noodles at sausage na gawa niyang mautusan si Brother Lee. Sa paraan daw niyang ito, hindi na daw problemahin ni Hanfang ang mangalap ng impormasyon sa hinaharap. Sa isipan ni Hanfang humingi siya ng pasensya kay Brother Lee dahil sa ipinagawa niya sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Hanfang na mas importante daw ang pagkain niya sa napakaganda niyang sofa at paglaro ng mga games sa kanyang PlayStation. Habang pabalik na si Hanfang sa kanyang bahay, may biglang tumawag sa pangalan niya at biglang may parating din na sampal sa kanya. Ito pala ay ang bruha na si Yuna na galit dahil sa hindi nagpaparamdam sa kanya si Hanfang. Sinabi din ni Yuna na dinismaya daw siya ni Hanfang. Si Yuna ay sinisigawan si Hanfang dahil hindi daw ito nagpaparamdam kay Yuna. Si Hanfang naman ay hindi makapaniwala na sinampal siya ni Yuna. Dahil sa pagsampal ni Yuna kay Hanfang nag-umpisang mainis si Hanfang kay Yuna. Muling naalala ni Hanfang ang pagkamatay niya noon dahil sa sampal ni Yuna. Malakas din daw ang loob ni Yuna para sampalin si Hanfang. Iniisip ni Hanfang na bumawi kay Yuna dahil sa sakit ng pisngi ni Hanfang.
Si Yuna ay nagagalit pa din kay Hanfang at sinabing parang wala daw naririnig si Hanfang sa mga sinasabi niya. Si Hanfang ay huminga ng malalim. Siya ay naiinis pa din ngunit nagsorry naman siya kay Yuna. Sinabi din ni Hanfang na ninakaw daw ang food supply na ibibigay daw sana ni Hanfang sa kanya. Napasigaw naman si Yuna na paano daw nanakaw ang pagkain. Sinabi ni Hanfang na iniwan niya lang daw sa labas ng pintuan ang food supply dahil bumalik daw siya sa loob ng kanyang bahay. Dahil naiwan niya daw ang susi ng bahay niya sa loob. Pagkabalik daw ni Hanfang sa labas na wala na daw bigla ang food supply na ihahatid niya daw sana kay Yuna. Tinanong naman ni Yuna kung nahanap daw ba ni Hanfang ang food supply. Sinabi naman ni Hanfang na wala daw siyang idea kung saan napunta ang food supply. Muli namang tinanong ni Yuna si Hanfang kung may natitira pa daw ba siyang pagkain. Sinabi naman ni Hanfang na unti na lang daw ang food supply niya. Mga ilang araw na lang daw itatagal nun kung kakain siya ng isang beses isang araw. Natuwa naman si Yuna sa sinabi ni Hanfang. Sinabi din ni Yuna na maghati na lang daw sila sa food supply ni Hanfang para daw makasurvive silang dalawa sa matinding taglamig. Si Hanfang naman ay iniisip na walang hiya daw si Yuna dahil sa mga pinagsasabi ni Yuna. Iniisip din ni Hanfang na sa mga mata daw ni Yuna, siya ay isa lamang daw kagamitan. Si Hanfang ay magsasalita na. Sinabi ni Hanfang na dahil nagpromise siya kay Yuna ng pagkain, hatiin na lang daw nila ni Yuna ang natitirang pagkain ni Hanfang. Natuwa naman si Yuna sa narinig at sinabi na kung pwede daw bakunin na daw ni Hanfang ang pagkain. Sinabi naman ni Hanfang na magte-text na lang daw siya kay Yuna kapag tapos niya ayusin ang mga ibibigay niya kay Yuna. Si Yuna ay umalis na para kumuha ng rasyon, sinabi niya din na maghihintay daw siya sa text ni Hanfang mamaya. Si Hanfang ay seryosong nagpaalam na din kay Yuna. Sumapit na ang gabi, ngunit malakas pa din ang bagsak ng snow sa labas. Si Yuna ay madami ng text kay Hanfang ngunit wala itong text pabalik. Hindi din sumasagot si Hanfang sa mga tawag ni Yuna. Si Yuna ay kanina pa naghihintay at pakiramdam niya daw mamamatay na siya sa lamig. Napagpasyahan na ni Yuna ang pumunta mismo sa bahay ni Hanfang, ngunit sira ang elevator ng building. Kaya naman wala siyang magagawa kundi umakyat ng hagdan. Si Yuna ay nagsimula ng umakyat ng hagdan. Habang paakyat si Yuna iniisip niya na kung hindi dahil sa food supply hindi daw siya lalapit kay Hanfang. Makalipas ang ilang minuto na pag-akyat ng hagdan. Si Yuna ay pagod na dahil ilang araw na din daw siyang gutom at hindi kumakain. Si Yuna ay nasa 16th floor na, iniisip niya din na malapit na daw siya. Ang emergency light naman sa hagdan ay biglang namatay. Kaya naman kinabahan si Yuna dahil sa naging sobrang dilim sa lugar. Mula sa taas may narinig siyang ingay. Kaya naman nagtanong siya kung may tao daw ba sa taas. Ang narinig pala ni Yuna ay isang pabagsak na garbage bag papunta sa kanya. Ang garbage bag saktong tatama sa mukha ni Yuna. Pagkatapos noon nagkaroon ng usok sa paligid at bigla na din gumana ang emergency light. Si Yuna ay galit na galit kay Hanfang dahil sa ginawa ni Hanfang sa kanya. Sinabi naman ni Hanfang na nagulat daw siya sa biglaang pagpatay ng ilaw kanina. Kaya naman bigla niya daw nabitawan ang dala niyang harina kanina. Si Yuna ay sinasabing ang dumi niya na daw dahil kay Hanfang. Si Hanfang naman ay iniisip na plinano niya daw talaga ang lahat para daw bumawi kay Yuna dahil sa ginawang pagsampal nito kanina. Si Hanfang ay inabot na kay Yuna ang kalahati daw ng kanyang food supply. Ang mga pagkain na binigay ni Hanfang ay inaamag na at mukhang bulok na daw ang mga pagkain. Nagpasensya naman si Hanfang dahil yun na lang daw ang natitirang matino sa pagkain niya. Si Yuna naman ay nandiri at sinabi na mukhang hindi na daw pwede makain ang binigay ni Hanfang. Sinabi naman ni Hanfang na kung ayaw ni Yuna kukunin niya na lang daw ang pagkain. Ngunit galit namang sinabi ni Yuna na kukunin niya na daw yon kesa naman sa wala siyang makuha. Naalala naman ni Yuna ang pagkiskis ng kokomelon niya kay Hanfang at sinabing ginawa niya daw ang lahat, ngunit puro bulok na pagkain naman daw pala ang ibibigay sa kanya ni Hanfang. Si Yuna ay tinignan ang laman ng plastic, sinabi niya na mukhang bulok daw sa labas ang mga pagkain, ngunit baka pwede pa naman daw ito kapag nilinisan niya ng maayos mamaya pag-uwi. Ang isang plastic na nasa kamay ni Hanfang ay kinuha na din ni Yuna. Natuwa naman si Yuna dahil marami-rami pa daw ang harina sa plastic. Habang pinagmamasdan ni Hanfang umalis si Yuna, iniisip niyang sapat na daw ang basurang pagkain na yon para mapasakit daw ang tiyan ni Yuna. Si Hanfang ay pabalik na din sa bahay niya. Iniisip niya din na hindi makaka-shower si Yuna dahil sa lamig ng panahon, kaya naman mananatili pa daw ng matagal ang harina sa buong katawan ni Yuna. Si Hanfang ay pabalik na sa kanyang bahay nang may mapansin siyang may sumusunod sa kanya. Si Hanfang ay nagpatuloy sa paglakad. Ilang sandali pa may misteryosong anino ang palapit sa pintuan. Ang misteryosong tao ay papasok na sa pinasukan ni Hanfang.
Si Hanfang ay inabangan pala ang misteryosong tao para patumbahin ito. Nang susuntukin na ni Hanfang ang misteryosong tao, siya ay biglang nagulat dahil ang sinakyan pala ni Hanfang ay isa palang babae. Si Hanfang ay tinanong ang babae kung bakit daw siya sinusundan nito. Ngunit ang nerd na babae naman ay hindi nagsasalita at nakatingin lamang kay Hanfang. Dahil hindi nagsasalita ang nerd na babae, tinakot siya ni Hanfang na huhubaran niya daw ang babae para manigas sa lamig kung hindi ito magsasalita. Ngunit tahimik pa din ang batang babae at ang dalawa ay nagkatitigan lamang. Si Hanfang ay sumuko na at sinabing pagbibigyan niya daw ang babaeng nerd ngayong pagkakataon. Sinabi din ni Hanfang na bumalik na daw ang batang babae sa bahay nito at tumigil na sa pagpaprank ng mga tao. Habang paalis na si Hanfang siya ay napatigil dahil ang batang babae pala ay pinigilan si Hanfang. Kaya naman tinanong ni Hanfang kung ano daw ang gusto ng babae. Ang batang babae ay nakatitig pa din kay Hanfang, kaya naman sinabi ni Hanfang aalis na siya kung wala naman daw sasabihin ang batang babae. Ang batang babae ay may itinuro sa kung saan, kaya naman tinanong ni Hanfang kung gusto daw ba ng babae na sundan niya siya, na agad naman sinang-ayunan ng nerd na babae. Ang pintuan ay nagbukas, at makikita na lang natin si Hanfang na napanganga sa lugar. Sa bahay ng babae ay mukhang nakapaghanda siya sa apocalypse, ngunit napakakalat ng kanyang bahay. Tinanong ni Hanfang ang babae kung alam daw ba ng batang babae na mangyayari ang apocalypse. Ang batang babae naman ay sumang-ayon sa tanong. Sinabi din ng babae na ang resulta daw sa kanyang kalkulasyon ay may ice age na mangyayari kaya siya nakapaghanda. Sinabi din ng batang babae na siya daw ang nagbabala sa group chat noon na magkakaroon ng ice age sa mundo. Ang balitang ito naman ay ikinagulat na malaman ni Hanfang. Ilang saglit pa, namangha din naman siya. Tinanong din ni Hanfang kung tinawag daw ba siya ng batang babae para pag-usapan ang bagay tungkol sa Ice Age. Ngunit ang tamad magsalita na batang babae naman ay may itinuro na naman. Si Hanfang naman ay tumingin dito, at ito pala ang isang napakaraming computer screen. Nakita ni Hanfang ang kanyang sarili habang namumulangot at habang naglilipat ng mga supply. Makikita din sa hidden camera ang paglipat ni Hanfang ng mga gas tank noong nakaraan. Pati na din ang pagbigay ni Brother Lee ng baril kay Hanfang ay hindi nakatakas. Tinanong ni Hanfang ang babae kung binabantayan daw ba ng babae ang bawat galaw niya, muling sumang-ayon naman ang babae sa tanong ni Hanfang habang nagtatanggal ng kanyang kasuotan sa harapan ni Hanfang. Si Hanfang naman ay nagulat dahil sa pangyayari na ito. Tinanong ni Hanfang kung bakit daw naghuhubad ang babae, sumagot naman ang babae na naiinitan daw siya. Ang batang babae ay nagsimula na magpindot sa kanyang laptop. Tinanong ni Hanfang kung pinagsususpetsahan daw ba siya ng babae sa kilos niya na sinang-ayunan ng maliit na babae. Tinanong din ni Hanfang kung gusto daw ba makipagtulungan ng babae sa kanya na sinang-ayunan muli ng batang babae. Tinanong naman ni Hanfang kung anong klaseng pakikipagtulungan daw ang gusto ng maliit na babae. Ang babae naman ay nagsimulang gapangin si Hanfang at tila ba may ibang gusto na mangyari. Ngunit ang babae pala ay may kukunin lamang na isang bagay sa ilalim ng inuupuan ni Hanfang. Ang babae ay sinabi na turuan daw siya ni Hanfang kung paano daw gumamit ng isang generator, na ipinagtaka naman ni Hanfang. Ang generator ay umandar na, tapos na din ituro ni Hanfang kung paano gamitin ito, kaya naman tinanong niya ang babae kung naintindihan niya nga daw ba ang itinuro niya sa kanya. Nasinang-ayunan muli naman ng batang babae. Muling tinanong ni Hanfang ang batang babae kung meron pa daw ba siyang ipapagawa sa kanya. Kaya naman ang batang babae ay nagsimula na naman ituro ang kanyang daliri. Ang bagay pala na ito ay isang water heater, na hindi daw alam gamitin ng babae, kaya naman muling tinuruan ni Hanfang ang batang babae kung paano ito gamitin. Si Hanfang ay nakita din ang refrigerator ng batang babae. Pinahalalanan niya ang babae na ilagay ang mga karne sa freezer para hindi agad ito mabulok. Pati gas tank ng babae ay wala ng laman dahil hindi alam ng babae magpalit ng gas tank, kaya naman pati ito ay itinuro ni Hanfang. Nagpaturo din ang babae na magpaluto kay Hanfang dahil hindi din ito marunong magluto. Ang pagkain ay nakahanda na, kaya naman sinabi ni Hanfang na kumain na sila habang mainit pa ang pagkain. Dahil sa pagod sa pagtuturo si Hanfang ay napadabog at sinabing para na daw siyang katulong dahil sa ginagawa niya. Habang kumakain ang babae naman ay nagtataka sa ginagawa ni Hanfang. Kaya naman sinabi ni Hanfang na wag na daw siya intindihin ng batang babae. Habang kumakain iniisip naman ni Hanfang na nakaka-stress daw ang batang babae. Si Hanfang ay meron sanang sasabihin, ngunit nakita niya na ang batang babae ay nakatulog na ng mahimbing. Si Hanfang naman ay nagtaka sa batang babae at napatanong kung sinong tao naman daw ang makakatulog habang kumakain. Si Hanfang ay inilipat ang batang babae sa sofa.
Ginamit niya na din ang pagkakataon na ito para matakasan ang batang babae. Sumapit na ang madaling araw, ngunit malakas pa din ang snowstorm sa labas. Si Hanfang naman ay binuksan ang kanyang pintuan dahil sa may kumakatok dito. Ito pala ay ang batang babae na may dala na puro scotch tape para iregalo kay Hanfang. Si Hanfang ay tinanong naman ang babae kung may kailangan daw ba ito. Ang babae naman ay dinala ang generator. At muling tinanong si Hanfang kung paano ito gamitin. Si Hanfang ay muling tinuruan ang batang babae dahil ang batang babae na ito ay walang kaalam-alam tungkol sa maraming bagay. Ang medyo sunog na karne naman na niluto ng batang babae ay sinabihan ni Hanfang na medyo nag-improve na daw ang babae sa pagluluto. Sa isipan ni Suho napakasunog ng niluto ng babae, ngunit iniisip niya naman kahit sinong tao kakainin ito dahil sa hirap ng maghanap ng pagkain sa apocalypse na ito. Napagtanto din ni Hanfang na ilang araw na sila magkasama ng babae, ngunit hindi niya pa daw alam ang pangalan ng batang babae. Ang werdo na babae naman ay sinabing True Eye of the King daw ang kanyang pangalan. Dahil sa sagot ng babae, sinabi ni Hanfang na kakalimutan niya na lang daw na nagtanong siya. Sa baba naman ng building sa may car park area ang mga residente ay biglang nagsimula ng kaguluhan at nagsimulang mag-agawan sa mga supply ng pagkain. Sa car park area ay nagkakaroon na ng malaking kaguluhan, nag-aagawan na ang mga homeowner ng pagkain at nagpapatayan na din dahil sa sobrang gutom na kanilang nararamdaman. Ang isang lalaki ay walang awa din na pinalo sa mukha ang isa pang lalaki para agawan ito ng pagkain. Si Jayang ay nakikita ang pangyayaring ito at sinimulan ng itodo ang volume ng kanyang megaphone. Ito din ay pinatunog niya kaya naman ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mabingi dahil sa lakas ng tunog na kanilang narinig. Si Jayang ay tinanong ang lahat kung tapos na daw ba sila mag-away-away. Sinabi din ni Jayang na ang ginagawa nilang pagpapatayan ay walang patutunguhan. Sinisi naman ng mga tao si Jayang dahil siya daw ang nagpagawa ng ganitong klase na paraan. Nagbigay daw sila ng pagkain na supply, ngunit isang cup noodles lamang daw ang kanilang natatanggap mula sa ginawang committee ni Jayang. Sinabi ni Jayang na porket kulang daw para sa kanila ang natatanggap nila nagpapatayan na daw sila, kaya naman sinabi ni Jayang na napakahina daw ng utak nila. Kung nagugutom din daw ang mga homeowners ay tama lang daw sa kanila na mamatay sa gutom dahil sa hina daw ng utak nila. Si Jayang ay muling tinanong kung sino nga daw ba ang dahilan kung bakit sila nalalagay sa ganong sitwasyon. Ang isang lalaki naman ay sumagot at sinabing siya lang din naman ang dahilan. Habang pinupulot ni Jayang ang tinapay, sinabi niya na may ipapaalala daw siya sa mga tao. Sinabi ni Jayang na napakamura lang daw ng tinapay na hawak niya, ngunit ang mga tao na maraming supply ng pagkain, benebenta ito ng ilang libong beses na mas mahal. Sinabi din ni Jayang na ginagawa daw ito ng mga taong makasarili na may maraming supply para mas maghirap daw lalo ang mga tao na nasa car park area. Ang mga taong nagbebenta daw ng mga supply nila ay yumayaman sa sakunang ito, habang ang mga normal na tao naman tulad daw nila ay nagpapatayan na sa kakulangan ng pagkain. Kaya naman sinabihan sila ni Jayang na mga walang silbi, dahil nagkakagulo sila dito, habang ang iba naman na hindi nag-donate at nagbebenta pa ng mahal na food supply ay andun lamang sa kanilang loob ng bahay at nagsasaya. Muling tinanong ni Jayang kung patas daw ba ang bagay na yun para sa kanila. Sinabi din ni Jayang na magtulungan daw sila para kunin ang mga resources na kailangan nila sa mga makasarili at hindi nag-donate. Ang mga tao naman ay nagsimulang mag-isip-isip at naisip nilang tama daw ang mga sinabi ni Jayang. Kaya naman ang mga tao ay nagkaisa na magtulungan para agawan ang mga hindi nag-donate ng kanilang supply. Dahil sa pangyayaring ito, si Jayang ay napangiti dahil ang plano niya ay nasunod. Si Brother Lee naman ay nasa gitna ng kaguluhan at nagsimulang maghanap ng kung ano. Habang hawak niya ang kanyang cellphone, iniisip din naman ni Brother Lee na mukhang delikado daw ang nangyayaring ito. Mula sa napakalakas na snowstorm, si Hanfang naman ay masarap ang tulog habang nagri-ring ang kanyang cellphone dahil sa mga dumadating na chats. Si Hanfang naman ay nagtataka kung bakit nagchat-chat si Brother Lee sa kanya. Sinabi naman ni Brother Lee sa chat na nabaliw na daw ang mga tao at balak na daw manguha ng mga resources sa ibang tao. Nagchat naman pabalik si Hanfang at sinabing sino daw ang mga tinutukoy ni Brother Lee. Muling nagchat naman si Brother Lee na ang nagngangalang Jayang ang nasa likod nito, inutusan niya daw ang mga tao na manguha ng mga resources sa ibang tao. At sirain ang mga pintuan nito para puwersahang makapasok. Si Hanfang naman ay nagulat dahil maaaring pumunta din daw sila maya-maya sa kanyang bahay. Habang nilalak ang pintuan, nagchat si Brother Lee na mag-iingat daw si Hanfang sa mga taong ito at kung pwede magtago lang daw si Hanfang sa mga ito. Habang nagsasarado naman ng bintana, nagchat pabalik si Hanfang at sinabihang mag-ingat din daw si Brother Lee.
Si Hanfang ay hindi daw inaasahan ang ganitong pangyayari, iniisip din ni Hanfang na kahit may 2 baril daw siya. Kapag nalaman daw ng mga tao ang tungkol sa kanyang supply sigurado daw na pagtutulungan siya ng mga ito, at maaaring patayin din daw siya, dahil sa sobrang inis ng tao, dahil daw sa dami ng kanyang tinatago na resources. Habang tinitignan ni Hanfang ang kanyang mga resources, sinabi niya naman na kailangan niya na daw maghanda para sa mga parating na gutom na mga tao. Si Hanfang ay may dala na kung ano-ano at nagsimula ding gumawa ng kung ano-ano na bagay. Habang inaayos ni Hanfang ang kanyang ginagawa, bigla namang nawala ng kuryente sa kanyang kwarto. At sa buong paligid ng building, at pati na din ang mga katabing building nila. Habang ginagamit ni Hanfang ang ilaw sa kanyang cellphone, sinabi niya naman na inaasahan niya nang mangyayari ito. Kaya naman siya ay kumuha na ng gasolina at nilagyan nito ang kanyang generator. Iniisip din ni Hanfang na maaring maging permanente na din daw ang pagkawala ng kuryente na ito. Kapag na-realize na daw ng ibang homeowners na hindi na babalik ang kuryente para magpainit sa kanilang heater. Sigurado daw si Hanfang na mas magiging seryoso pa daw ang mga homeowners sa gagawin nilang rebelyon at doon na din daw mag-uumpisa ang impyernong pamumuhay nila sa taglamig na ito. 30 minutes ang nakararaan habang may kuryente pa. Si Yuna ay kumakain pa ng cup noodles. Habang kumakain si Yuna, sinasabi naman ng lalaki sa harap ni Yuna na binili niya lang daw ang kanyang supplies na nagkakahalaga lamang ng 500,000 plus lang. Nagbenta din daw siya ng ilan sa kanyang nabili at kumita ng medyo malaking pera. Sinabi niya din kay Yuna na tama ang naging desisyon niya na lumapit sa kanya. Si Yuna naman ay ngumiti dahil sa pagkain na naibibigay sa kanya ng lalaki. Iniisip din ng lalaki na magagawa niya daw ang kahit na anong gusto niya ipagawa kay Yuna dahil sa kanyang mga resources. Mula sa labas ng pintuan naman ay may mga tao at sinasabing yun daw ang lugar na hinahanap nila. Nagtaka naman ang lalaki dahil sa mga ingay na nasa labas ng kanyang pintuan. Ang lalaki ay lumapit sa pintuan at narinig niya ang mga usapan ng mga tao na siya daw ang taong hinahanap nila. Ilang saglit pa ang pintuan ay biglang nakatanggap ng malakas na puwersa na ikinagulat naman ng lalaki. Ang pagpuwersa ng mga tao sa labas na makapasok ay nagpatuloy. Hanggang sa magulat na lang ang lalaki dahil ang mga tao na nasa labas ay nabuksan na ang kanyang pintuan.